Mula pagkabata, si Mireille ay isang walang sawang kumain. Palagi siyang kailangang may nginunguya para lang makatagal. Dahil dito, medyo mataba ang kanyang itsura at madalas siyang nakakatanggap ng panunukso mula sa ibang mga kaibigan. Ngunit sa kabila nito, hindi siya ang tipo ng tao na hahayaan lang na apihin ng iba. Sa kalapit na eskinita, kilala rin siya bilang isang napakatapang na basag ulo. Gayunpaman, kapag madalas siyang inaapi ng ibang mga bata, paminsan-minsan ay nakakaramdam din siya ng matinding sakit. Pagkatapos nito, nagpa siya si Mireille na magsimulang magbawas ng timbang. Naniniwala siya na sa kanyang pagsisikap, mula sa isang pato ay magiging sis siya. Nagsikap ng walang humpay, nakamit ni Mireille ang isang payat at balingkinitang katawan. May panahon na naranasan ni Mireille ang buhay tulad ng ibang normal na bata. Mahusay ang kanyang mga marka at positibo ang kanyang pananaw. Labis niyang nasiyahan ang panahong iyon. Ngunit nang unang beses nalakasan ni Mireille ang kanyang loob upang umamin ng pagtingin sa kanyang gusto at ang naging resulta ay matinding pagkabigo. Hindi lang siya tinanggihan kundi nilait pa siya ng hindi magagandang salita. Anong sabi mo? Gusto mong maging nobya ko? Tingnan mo nga ang sarili mo, kanal na gustong pumantay sa karagatan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, napagtanto ni Mireille na hindi pala siya naging sis. At ang pato ay mananatiling pato. Si Mireille ay naging kimi at palaging iniisip na dahil sa kanyang kapangitan ay kinamuhian siya ng kanyang mga kaklase. Palagi niyang inasam na magkaroon ng matamis na pag-ibig sa panahon ng kanyang pag-aaral. Katulad ng lahat ng ibang babae na maaaring kumain, lumabas, at makipag-date sa taong gusto nila. Pagkatapos graduate ni Mireille sa high school, dinala siya ng kanyang ina sa isang ospital para sa plastic surgery. Mula noon, si Mireille ay naging isang magandang babae. Ang una niyang ginawa ay palitan ang kanyang pagkatapos ay kumuha siya ng karagdagang klase sa makeup. At mula noon, ang dating pato na pangit noong bata pa si Mireille ay isa ng puti at makinis na sis. Ngayon ang unang araw ng pagpasok sa universidad. Si Mireille at ang kanyang matalik na kaibigan na si Hyunjung ay abala sa pagkuha ng litrato sa loob ng campus. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, lumapit ang isang lalaking estudyante upang hingin ang numero ng telepono ni Mireille. Hanggang ngayon lang siya naniwala na talagang naging maganda na siya. Pagkatapos, tumakbo si Mireille upang magparehistro bilang isang bagong estudyante. Habang tinitingnan ang ibang mga estudyante, lihim siyang nagbibigay ng puntos sa hitsura ng mga babaeng estudyante. Habang abala sa kanyang pag-iisip, lumapit ang isang taong nagngangalang Sua, isang bagong estudyante mula sa departamento ng chemistry. Nagpakita si Sua ng pagiging palakaibigan at binati sila. Ngunit nang makita ni Mireille si Sua, sigurado siyang tunay na kagandahan si Sua. Mayroon siyang purong natural na ganda, inosente at kaibig-ibig, karapat-dapat ng 100 puntos. Ang mga ganitong kagandahan ay siguradong sasalubungin ng lahat sa universidad. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang hot boy din ang dumating sa departamento ng chemistry upang magparehistro. Ang mga nakatatandang babaeng estudyante ay patuloy na nagpahayag ng paghanga. Sa taong ito, saan ka man tumingin ay puro magagandang lalaki at babae. Natapos ang proseso ng pagpaparehistro at ang lahat ng bagong estudyante ay nagtipon sa lecture hall. Pagkatapos, umupo sila at nakinig sa mga karanasan ng mga nakatatandang estudyante. Ang gwapong lalaki na ito ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng mga babae. Pagkatapos ng pulong, naramdaman ni Mireille na pamilyar ang lalaking ito. Sa pagpapakilala sa harap ng klase, agad na pumasok ang lalaki sa gitna. Ang pangalan niya ay Kyung Seo. Karaniwan siyang mahilig mag-ehersisyo, lalo na sa sports, at ang kanyang espesyalidad ay pag-inom ng alak. Ang kanyang palayaw ay 3 lalaki ay hindi palasing, 5 lalaki ay bahagya pa lang nagbibigay ng epekto. Kung sino man sa mga estudyante ang gustong uminom, maaari siyang tawagan. Pagkarinig pa lang sa pangalang Kyung Seo, agad na naalaala ni Mireille ang kanyang kaibigan noong high school. Posible bang siya nga? At sa sandaling ito, umakyat din si Sua upang ipakilala ang kanyang sarili sa mga nakatatanda. Napaka-impresibo at lubhang interesado sa kanya. Ipinagmalaki rin ni Sua na siya ay single. At hindi pa kailanman nagkaroon ng kasintahan o nakipag-date sa sinuman. Pagkatapos, si Mireille naman ang tumayo upang ipakilala ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, medyo kinakabahan siya. Habang si Kyung Seok na nakaupo ay patuloy na nakatingin sa kanya. Matapos magpakilala ang lahat ng estudyante, nagsimula silang magpangkat. Si Sua ay napakatalino. Kusang loob siyang nagbuhos ng alak para sa mga nakatatanda at kaklase na ikinatuwa ng lahat. Sa kabilang banda, si Kyung Seok, dahil sa kanyang gwapong mukha, ay nilapitan din ng mga nakatatandang babae at masiglang kinausap. Tinatanong ng mga babae kung may kasintahan na siya, ngunit diretsahang tumanggi si Kyung Seok. Si Mireille naman ay tahimik na nakaupo sa ibang grupo at nakatingin kay Kyung Seok. Naaalala niya noon sa high school, si Kyung Seok ay isa ring sikat na personalidad at may palayaw na genius face. Hindi niya akalain na sila pala ng hot boy ay magkasamang mag-aaral sa universidad at magkaklase pa. Bagamat maganda na si Mireille ngayon, kapag kaharap ang dating kaklase, medyo kinakabahan pa rin siya. Hindi rin niya alam ang sasabihin. Sa sandaling ito, lumapit si Senior Chan Lee kay Mireille nang walang paanyaya. Inakbayan pa niya ito na para bang malapit sila at pilit siyang pinainom ng alak. Nang marinig na single pa si Mireille, sinadya niyang sabihin sa harap ng lahat na gusto niya itong kaibiganin. Hindi alam ni Mireille kung paano sasagot ng tama, kaya nanahimik na lang siya. Pagdating ng oras ng laro, una ang paligsahan sa pag-inom ng beer ng mga lalaking estudyante. Agad na naging bituin si Kyung Seok sa larangan ng inuman na mas mataas ang tolerance kaysa sa ibang mga kaklase. Sa isang iglap, nagwagi siya sa masigabong palakpakan ng mga babaeng estudyante. Hindi makapaniwala si Mireille sa lalaking nakikita niya sa harap niya. Pagkatapos ay dumating ang laro ng mga babaeng estudyante na kung saan ay ang paghula ng pangalan ng mga awit. Si Mireille na nakaupo sa isang tabi ay palaging lihim na sinasabi sa mga kaklase ang mga sagot at lahat ng mga sagot ay tama. Siya ay parang isang naglalakad na diksyonaryo. Sa ikatlong laro, bawat grupo ay kailangang pumili ng isang tao upang magtanghal sa entablado. Dahil din sa laro ng paghula ng mga awit kanina, si Mireille ang itinalagang maging kinatawan na sasabak sa kompetisyon.
Bagamat gusto niyang tumanggi, sa huli ay itinulak pa rin siya ng lahat sa entablado. Sumunod ay ang pagtatanghal ni Mireille. Nang sumindi ang ilaw, nagsimula na rin ang pagtatanghal ni Mireille. Pinainit ng pagtatanghal ni Mireille ang buong bulwagan. Ang kanyang mga galaw ay bihasa at mahusay, at ang kanyang sayaw ay napakadesidido. Maging si Kyung Seok ay may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha, na alaala niya ang mga araw na sila ay nag-aaral pa sa high school. Madalas ding pinakikinggan ni Mireille ang kantang ito. Araw-araw habang naghihintay ng bus, lihim siyang nagsasanay. Naramdaman ni Kyung Seok na napaka-cute ng babae sa harap niya. Pagkatapos ng musika, patuloy na umalingaw ang palakpakan. Hindi alam ng lahat ng estudyante na noong high school pa siya, nakita niya ang magagandang babaeng estudyante na sumasayaw sa kalye. Araw-araw, maaari lang siyang magsanay mag-isa sa ilalim ng tulay. Daan-daan at libu-libong beses na niyang naisip na gusto niyang sumayaw sa ganoong paraan para makita ng lahat. Kaya rin niyang gawin iyon. Gusto niyang bigyan ang lahat ng sayaw na hindi pa nila nakikita. Gusto ni Mireille na mamuhay ng normal tulad ng iba, mahalin at gawin ang mga bagay na gusto niya. Sa wakas ay natanggap niya ang pagkilala ng lahat. Natapos ang dance competition. Habang nararamdaman pa rin ni Mireille na hindi totoo ang lahat ng ito, si Senior Chan A, na nanood din ng kanyang pagtatanghal, ay mas lalo siyang nagustuhan. Sinimulan niya siyang pilitin na uminom ng alak sa harap ng lahat, at pinainom pa siya ng alak bilang parangal. Dahil sa ginawa niyang ito, hindi komportable si Mireille kaya nagdahilan siya at lumabas. Naalala ni Mireille ang naramdaman niya kanina. Ang pagtawag ng kanyang pangalan ng mga kaklase ay nagpaiyak sa kanya. Ang sandaling ito ay matagal na niyang hinihintay. Sa sandaling ito, tinawagan siya ng kanyang ina. Ikinuwento ni Mireille sa kanyang ina ang tungkol sa pagiging popular niya sa mga kaklase. Tuwang-tuwa rin ang kanyang ina nang marinig ito. Sa wakas ay nararanasan na ng kanyang anak ang buhay na tulad ng isang normal na tao. Bago ang operasyon, tiyak na labis na naghirap si Mireille. Ngayon ay parang natapos na ang paghihirap at dumating na ang kaginhawaan. Sa kabilang banda, patuloy na umiinom ng alak si Kyung Seok. May isang nakatatandang babae na patuloy na nakatingin sa kanya habang umiinom siya. Habang tumatagal, mas lalo niyang nakita na napakagwapo niya. Kaya hindi niya napigilan ang sarili na magbitiw ng ilang mapanuksong salita. Ngunit si Kyung Seok ay hindi man lang nag-abalang bigyang pansin. Kinuha niya ang lata ng beer at umalis. Kahit na tinanggihan, naramdaman pa rin ng babae na si Kyung Seok ay napaka-cool. Nang lumabas si Kyung Seok, nakita niya si Sua na naghihintay sa labas ng pinto. Lumapit ito at kusang nakipag-usap sa kanya. Nang makita ni Kyung Seok na walang reaksyon, hinawakan ni Sua ang kanyang manggas at sinabing lasing na siya. Agad na tinanong ni Kyung Seok ang mga lalaking estudyante kung sino ang may pangontra sa alak dahil lasing na lasing ang babaeng katabi niya. Nang marinig ito, agad na nilapitan ng ibang lalaking estudyante si Sua. Samantala, malamig na umalis si Kyung Seok. Sa sandaling ito, tinatawagan ng tatay ni Mireille ang video call. Nakita niyang tila iba ang kanyang anak. Agad siyang nagtanong kung sino ito at nasaan ang kanyang anak. Nagulat si Mireille at sinabing kasalukuyan siyang dumadalo sa aktibidad ng paaralan. Pagkatapos nito, hindi na niya hinintay na magsalita pa ang kanyang ama at agad na pinatay ang tawag. Kakaiba ang naramdaman ng ama. Ang babaeng sumagot ng telepono ay may boses na hawig sa kanyang anak. Ngunit ang malalaking mata at matangos na ilong ay talagang napakaganda at hindi katulad ng kanyang anak. Sinabi ng ina na nakatayo sa tabi dahil sa kanyang hindi kagandahang itsura, palaging nakakaramdam ng matinding pressure ang ating anak sa paaralan. Ngunit naniniwala ang ama na maganda ang kanyang anak. Bakit kailangan pa ng mga operasyon sa pagpapaganda? Lumabas na hindi pa nasasabi ng ina sa ama ang tungkol sa operasyon sa pagpapaganda ng kanilang anak. Sa kabilang banda, patuloy na nanliligaw si Senior Chan Lee kay Mireille. Inabot niya ang isang bote ng tubig kay Mireille at sinabi, sa kabilang banda ay may silid pahingahan na may sofa. Kung pagod ka, pwede kang magpahinga doon. Habang aakayin na niya si Mireille paalis, nakita sila ni Kyung Seok mula sa balkonahe. Pagdating pa lang ng dalawa sa silid pahingahan, hiniling na ni Chan Lee kay Mireille na maupo sa tabi niya. Hindi pumayag si Mireille. Pakiramdam niya ay medyo kakaiba ang kapaligiran. Habang paalis na sana siya, nilapitan siya ni Chan A at hinarangan ang kanyang daan. Nang akmang ikakandado na niya ang pinto, biglang sumugod si Kyung Seok. Natumba rin siya sa sahig. Nang makita na nasira ang kanyang magandang plano, padabog na umalis si Chan A. Nang akmang aalis na si Mireille, tinawag siya ni Kyung Seok. Tinanong niya kung magkapareho ba sila ng high school dati. Nang marinig ang mga salitang ito, nagsimulang maguluhan si Mireille. Nagulat siya sa tanong na ito at hindi alam ang sasabihin. Dahil ito rin ang kanyang sekreto. Nang makita ni Kyung Seok na hindi sumagot si Mireille, naramdaman niya na baka nagkamali siya ng pagkakakilala. Sa mundong ito, may mga taong ipinanganak na nasa finish line na. Sa high school ng Imi, may isang personalidad na binansagan na anghel na mukha. Isang araw na malakas ang ulan, walang payong si Kyung Seok kaya lumakad na lang siya sa ilalim ng ulan. Ngunit lahat ng lalaking estudyante ay sabay-sabay na sumunod dahil naniniwala sila na sa paggawa nito ay magiging mas gwapo sila. Gayunpaman, ang isang perpektong tao ay hindi inaasahang mapapansin ang isang Mireille na puno ng depekto noong high school. Umuwi si Mireille na medyo nag-aalala. Kung sakaling magtanong ulit si Kyung Seok sa susunod, hindi niya alam kung paano sasagot. Kinabukasan ay ang kanilang formal na pagpasok sa paaralan. Hawak ang isang baukwet ng bulaklak, hinahanap ng mga magulang ni Mireille ang kanilang anak sa paaralan. Nag-aalalang tinawagan siya ng kanyang ina at sinabing nakarating na sila sa paaralan. Habang iniisip ni Mireille ang isang plano, biglang sumulpot ang kanyang ama. Nang makita ng ama si Mireille, naramdaman niya na napakapamilyar niya at naisip niyang nakausap na niya ito sa telepono at tinanong pa niya si Mireille kung nakita niya ang kanyang anak. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na maisasalba. Agad na tinawag ni Mireille ng itatay at sinabing siya si Mireille. Nang makita ito, nagulat ang ama at nahulog pa ang bulaklak na hawak niya. Sa kasalukuyan, hindi niya matanggap ang katotohanan ito.
Paano nagawa ng kanyang anak na patago siyang magpa-plastic surgery? Naaalala pa niya noong bata pa ang kanyang anak, nagmamaneho siya ng taxi. Laging maingat niyang kinukuhanan ng litrato ang kanyang anak at mula noon ay natuklasan niya na tila ayaw ng kanyang anak sa pagkuha ng litrato. Ngunit hindi talaga maintindihan ng ama kung ano ang problema ni Mireille. Bakit niya gustong baguhin ang sarili ng ganoon? Bagamat medyo naapektuhan ang kanyang kalooban, pumasok pa rin si Mireille sa klase tulad ng dati. Pagpasok niya sa silid-aralan, itinaas ni Chan-e ang kanyang kamay at kinawayan siya. Inilaan pa niya ang upuan para sa kanya, humingi siya ng tawad sa nangyari ilang araw na ang nakalipas. Pagkatapos ay sinabi pa niya na kung may problema siya sa hinaharap, puntahan lang siya. Gusto pa nga niya itong i-date para sa tanghalian. Walang nagawa si Mireille kundi pumayag. At lahat ng ito ay lihim na inoobserbahan ni Sua. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sumusuko si Chan-e, tinanong niya si Mireille kung maaari niyang pag-isipan ang pakikipag-date sa kanya. Hindi alam ni Mireille kung paano sasagot ng tama, kaya nagdahilan siyang papasok sa banyo. Sa sandaling ito, lumapit si Sua kay Chan-e at tinanong kung sinusundan niya si Mireille. Nang makuha ang sagot ng kausap, muling nagpanggap si Sua bilang green tea. Sinabi niya kay Chan-e na kailangan pa niyang mas magsikap para mapansin siya ni Mireille. Ngayon ay medyo nagsisisi siya dahil hindi niya tinanggap ang alok na maging nobya niya. Pagkarinig ng mga salitang ito mula sa green tea girl, nagbago agad ang ekspresyon ni Chan-e, tinanong niya si Sua kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa kabilang banda, ang babae na nanliligaw kay Kyung Seok ilang araw na ang nakalipas ay makapal ang mukha na pumunta sa kantin para hanapin siya. Ang babae ay nagpadala ng mensahe sa loob ng 3 araw, ngunit hindi man lang sumagot si Kyung Seok. Samantala, si Mireille ay nagsasanay sa banyo, hindi niya alam kung paano tatanggihan ang kanyang senior nang hindi siya nasasaktan. Si Chan-e naman ay balimbing na parang binabaliktad na tinapay, sinabi niyang nagbibiro lang siya kanina. Dahil daw sa kanyang kalituhan, mas mabuti pang maging magkapatid sila mula ngayon. Nang akmang aalis na si Chan-e, si Kyung Seok na nakaupo malapit ay biglang inilabas ang kanyang paa, na naging dahilan upang matumba si Chan-e sa sahig. Nang akmang susuntukin na niya ang gwapong mukha ni Kyung Seok, madali itong nailaga ng binata. Pagkatapos, susuntok pa sana siya ng madulas at bumagsak sa lupa. Tumakbo si Mireille para pigilan si Chan-e, ngunit itinulak siya nito at natumba. Sa pagkakataong ito, baliw na baliw din siya, ngunit napakasanay na hindi niya hinawakan ang baywang nito. Walang nagawa si Chan-e kundi umalis na lang. Sa sandaling ito, saka lang napagtanto ni Mireille na nakasandal pala siya kay Kyung Seok. Dahil sa matinding hiya, mabilis siyang umalis habang nililigpit ni Kyung Seok ang mga pagkain sa sahig. Hindi niya inaasahang makita ang pabango ni Mireille na nahulog. Kinabukasan, kumalat ang balita ng away sa kantin sa ibang mga estudyante. Dahil dito, galit na galit ang green tea girl na si Sua. Pagkaraan ng ilang sandali, nilapitan ni Chan-e si Sua at sinabing sa totoo lang ay gusto na niya si Sua mula pa noong araw ng pagbubukas ng klase. Nahihiya lang daw siya kaya hindi niya maipakita. Ngunit sa pagkakataong ito, malamig ang mukha ni Sua at nagkunwari siyang mag-iisip muna ng ilang araw. Sa kabilang banda, medyo nagalit si Mireille. Hindi niya inaasahan na ang paghanga ni Chan-e sa kanya ay biro lang. Ngunit ang mas hindi inaasahan ni Mireille ay kayang ipagtanggol siya ni Kyung Seok. Habang abala siya sa pag-iisip, lumapit si Sua. Nalaman niya ang tungkol sa away na nangyari sa kantin. Gusto ba niya ang senior na si Chan-e? Matapos makakuha ng negatibong sagot, muling nagsimulang siraan ng green tea na si Sua ang senior na iyon. Narinig niya na ang taong iyon ay napakababa ng pagkatao at may problema sa moralidad. Buti na lang at hindi mo siya gusto. Pagkatapos, hinawakan ni Sua ang kamay ni Mireille at sinabi sa kanya. Sa hinaharap, magiging matatalik silang magkapatid. Mananatili siya magpakailanman sa tabi ni Mireille. Mula nang mag-aral sa kolehiyo, wala pang naging matalik na kaibigan si Mireille. Kaya't naramdaman agad ni Mireille ang init sa kanyang puso. Gayunpaman, nagsimula na ang praktikal na klase. Nagmamadaling hinila ng dalawa ang isa't isa papasok sa klase. Sinabi ng guro na bumunot sila ng bubot para pumili ng grupo sa praktikal na klase, at sa ganoong paraan, napunta si Mireille at Sua sa isang grupo. Kaswala naging miyembro rin ng grupo si Kyung Seok. Inanunsyo ng guro na kailangan nilang pumili ng pinuno ng grupo. Nagplano ulit si Sua at sinabing iboto si Mireille bilang pinuno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sumang-ayon si Kyung Seok at inirekomenda ang kanyang sarili na maging pinuno ng grupo. Nang bumibili si Kyung Seok ng soft drink sa vending machine, sinadya siyang lapitan ni Sua at nagsimulang manligaw. Sinabi niya na mahilig din siyang uminom ng ganitong uri ng carbonated drink. Pagkatapos ay pinabili niya si Kyung Seok ng isang lata para sa kanya. Ngunit hindi interesado si Kyung Seok sa green tea na babaeng ito. Pagkatapos ay lumapit siya kay Mireille at sinabi sa kanya na mayroon siyang sasabihin. Pagkakita ni Sua sa eksenang ito, nagsimula siyang magselos at ma-stress. Sa sandaling ito, ibinigay ni Kyung Seok ang bote ng pabango kay Mireille. At tinanong niya ulit ang dating tanong. Naaalala pa rin ni Kyung Seok sa hintuan ng bus. Naaalala pa rin niya ang amoy ng pabango na ito. Mukhang hindi na niya kayang tumakas pa. Nagmakaawa siya kay Kyung Seok na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa dati niyang mukha. At sa mismong sandaling ito, tumakbo ang isang kaibigan para hanapin si Kyung Seok. Tiningnan ni Mireille ang papalayo ng likod ni Kyung Seok at naalala ang nakaraan sa high school. Nang naamoy ni Kyung Seok ang pabango kay Mireille, sinabi niya sa kanya na huwag nang magpabango mula ngayon. Ngayon, sa paggunita, hindi ba't unti-unting nawawasak ang buhay niya bilang estudyante? Ngunit pakiramdam ni Mireille ay napakakaiba pa rin. Bakit naalala ni Kyung Seok na ginamit niya ang pabango na ito? Sa puntong ito, si Kyung Seok ay nagpunta sa bar ng isang matalik na kaibigan. Naghahanda siya ng welcome party para sa mga bagong estudyante ng chemistry department. Kaya tinawag niya si Kyung Seok para tumulong.
Habang nagkukwentuhan ang dalawa, binanggit ng kaibigang si Ujin ang babaeng kausap ni Kyung Seok kanina. Tinanong niya si Kyung Seok kung nagsimula na siyang makipag-date sa mga babae. Kinabukasan, lahat ng estudyante ng chemistry department ay dumalo sa party. Isang grupo ng mga lalaki at babae ang nagsimulang kumain at uminom ng magkasama. Nakatapos si Mirai ng dalawang sunod na pagkatalo sa laro. Dahil dito, naparusahan siyang uminom ng maraming alak. Sa ikatlong round, sina Mirai at Kyung Seok ang natalo. Nagsimulang maghiyawan ang lahat at hinimok silang mag-inom ng alak. Ngunit naubos na ni Kyung Seok ang kanyang baso. Pagkatapos ay tinulungan pa niya si Mirai na uminom ng isa pang baso. Sa pagkakataong ito, naramdaman ng lahat na mayroong isang bagay na nakatago sa pagitan ng dalawa. Nagpatuloy ang laro at sa pagkakataong ito, si Soa ang natalo. Sinabi niya na hindi siya umiinom ng alak. Pagkatapos ay sinadya niyang sulyapan si Kyung Seok. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang isang kaklase na kinuha ang baso at tinulungan si Soa na inumin ang lahat ng alak. Pagkatapos ay tumayo siya sa harap ng lahat at umamin ng pag-ibig kay Soa. Sa huli ay tinanggihan siya ng tea green tea na babae. Ang kawawang kaibigan ay umalis na lang. Ang mga kaklase ay humanga kay Soa at tinanong kung dahil ba sa kanyang kagandahan, maraming lalaki ang nagtatapat ng pag-ibig sa kanya. Ngunit kaagad na nagkunwari si Soa at sinabing hindi siya maganda at hindi pa nagpapa-plastic surgery. Pagkatapos ay sinadya niyang isama si Mirai sa usapan, sinabing si Mirai ang totoong maganda, parang manika. Nang maging tensyonado ang kapaligiran, lumitaw si Kyung Seok at tinanong si Soa kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa puntong ito, nagkunwari si Soa na inosente at nagtanong kung may nagawa ba siyang mali. Tinanong ni Kyung Seok kung talagang wala siyang alam. Nagkunwari na namang kaawa-awa si Soa, nagpanggap na nasasaktan at lumuha. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis. Dapat ay masayang salu-salo ito. Ngunit dahil sa mga pangyayaring ito ay tuluyang naghiwalay. Kasunod nito, hinanap ni Soa si Mirai para humingi ng tawad. Sinabi niya na talagang hindi niya alam, kung hindi ay hindi sana lumala ang sitwasyon. Sinabi niyang hindi niya sinasadyang puntiryahin si Mirai at nagmakaawa kay Mirai na huwag magalit. Sa sandaling ito, sinamantala naman ni Chanwoo ang pagkakataon para lapitan at aliwin si Soa. Tinanong niya kung gusto niyang makipag-date. Ipinaliwanag ni Soa na ngayon ay siya na mismo ang Mirai. Paano niya makakadate ang lalaking gusto niya? Pagsusumikap pa lang magpaliwanag ni Chanwoo, tumayo na si Soa at umalis, kaya galit na galit si Chanwoo at hinanap si Mirai. Pero kung hindi niya gusto, bakit niya sinabi ang mga salitang iyon kay Soa? Gusto ba niyang sirain ang magandang plano niya? Hindi pinansin ni Mirai ang baliw na ito. Nang aalis na sana siya, binalaan siya nito na isa aming na yon, puno ng mga tulad mo. Isa ka lang namang plastic monster. Dahil sa mga salitang ito, labis na nagalit si Mirai. Pagkatapos ay malungkot siyang umalis. Ngunit habang umiiyak si Mirai, aksidenteng nakita siya ni Kyung Seok. Kaya, palihim siyang sumunod sa likuran. Nadapa si Mirai, nakakuyom sa harap ng convenience store, patuloy ang pagluha. Habang nasa sukdulan ng kawalan ng pag-asa si Mirai, dumating ang teaching assistant. Nang makita niya si Mirai na nakasubsob ang ulo sa kanyang mga tuhod, akala niya ay lasing ito. Nang kukunin na niya ang bote ng tubig para sa kanya, biglang naalala ni Mirai na binigyan din siya ng tubig ni Chanwoo dati. At ang lahat ng mga kilos na ito ay nakita ni Kyung Seok na papalapit. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Mirai at hinila siya paalis. Ngunit hindi inaasahan, hinarang siya ng teaching assistant. Nakatayo sa harap niya at walang pakialam na gusto siyang dalhin. Ano iyon? Pagkatapos ng insidenteng iyon, mabigat ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Nakita ito ni Mirai kaya't inalis niya ang kamay ni Kyung Seok. Yumuko upang magpasalamat sa kanyang guro at umalis mag-isa. Matapos ang party, hinatid ng mga lalaking estudyante si Soa sa kanyang bahay. Nang makita ang mansyon sa harap nila, namangha ang mga kaklase na si Soa ay hindi lang maganda at kaibig-ibig, kundi nakatira pa sa isang marangyang lugar. Makalipas ang isang oras, tumingin si Soa sa orasan sa kanyang telepono at nang masigurong wala ng lalaking estudyante roon, lumabas siya sa mansyon at mag-isang umupo sa hintuan ng bus. Sa oras na ito, pinuntahan ni Mirai ang kanyang matalik na kaibigang si Hyunjung. Masakit ang loob niyang ikinuwento kay Hyunjung ang tungkol sa masamang senior. Pinasama si Mirai na isang tea cosmetic monster, kaya sobrang nalungkot siya. Anya, kung ang ibang tao ay kayang mamuhay ng masaya, gusto rin niyang maging ganoon at ano raw ang masama doon. Pagkatapos, ikinuwento pa ni Mirai ang mga sinabi ni Soa. Nagalit si Hyunjung at sinigawan si Soa kung paano niya naitanong kay Mirai kung nagpa-opera ito sa harap ng lahat. Tunay ngang masama ang ugali. Nakipag-usap si Mirai kay Hyunjung na kung may magtatanong pa sa kanya ng ganoon, sasagutin niya na ilong at mata lang ang pinapaganda niya. Sobrang nagalit si Hyunjung para sa kanyang matalik na kaibigan. Bakit daw may mga taong napakatsismosa? Sa ngayon, malungkot na malungkot si Mirai. Kinabukasan, pinuntahan ni Soa si Wonho na nagtapat ng pag-ibig sa kanya sa party kagabi. Kahit hindi gusto ni Soa si Wonho, sa pagiging pa-demure, mas malala pa siya kaysa kay Ate Nguyet. Paano may iwasan ng mga inosenteng binatilyo ang ganoong kabigat na tidith pagpapakyut? Pagkatapos, pinuntahan ni Soa si Kyung Seok at tinanong kung mayroong misunderstanding sa pagitan nila. Ipinaliwanag ni Soa na humingi na siya ng tawad kay Mirai kagabi. Aksidente lang daw talaga iyon. Napakaganda daw ni Mirai kaya hindi niya talaga inakala na nagpa-plastic surgery ito. Sa puntong ito, binara siya ni Kyung Seok. Kung totoo ngang hindi niya alam na nagpa-opera si Mirai, bakit niya tinanong ang tungkol doon sa harap ng maraming tao? Nagkunwari na naman si Soa na inosente at sinabing napakabobo niya. Minsan daw ay hindi pa niya naiisip ng maayos, ngunit direkta na niya itong nasasabi. Kung nagsasalita siya ng hindi nag-iisip, bakit niya sinabi na gwapo si Chan? Pagkatapos, tumayo siya at umalis. Sa oras na iyon, nakita ng ibang mga estudyante sina Soa at Kyung Seok na magkasamang nag-uusap. Akala nila ay nagde-date sila.
Ngunit tungkol sa mga maling akala ng mga kaklase, hindi ipinaliwanag ni Sua ang sarili. Nang pumunta si Mirei sa paaralan, pakiramdam niya ay patuloy siyang tinitingnan ng ibang mga estudyante. Naisip niya na isa lamang siyang ibinagong kikagandahan, kaya't labis siyang nawala ng tiwala sa sarili. Sa klase, lagi siyang wala sa sarili. Ngunit sa sandaling iyon, umupo sa tabi niya si Kyung Seok. Pagkatapos ng klase, tinawag ni Mirei si Kyung Seok upang pag-usapan ang nangyari kahapon. Baka raw hindi sinasadya ni Sua ang kanyang sinabi. Baka raw hindi niya talaga alam ang tungkol sa plastic surgery niya. Siyempre, alam din ni Mirei na kitang-kita ang kanyang mukha ngayon. Tinanong siya ni Kyung Seok kung bakit siya nagpa-opera. Sinabi ni Mirei na hindi siya sakim kundi ang mukha niya noong high school ay hindi talaga dapat lumabas at makipagkita sa ibang tao. Wala raw siyang ibang pagpipilian. Sa pagkakataong ito, medyo nagalit si Kyung Seok. Mayroon bang sinumang nagtakda sa mundong ito kung anong uri ng mukha ang maaaring makipagkita sa ibang tao? Aling mukha ang kailangang ayusin? Medyo naiinis ang tono ng boses ni Kyung Seok. Dahil dito, labis na nainis si Mirei. Ano naman daw ang kinalaman ng kanyang iniisip kay Kyung Seok? Sa pagkakataong ito, nalaman din ni Kyung Seok na medyo malawak ang saklaw ng kanyang mga sinabi kanina. Sa ganoong oras, nagpadala ng mensahe sa kanila ang senior na si Chan iinutusan ang lahat ng freshman na magtipon sa harap ng banyo. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat ng babaeng estudyante na lumabas at iniwan lamang si Mirei kasama ang mga lalaki. Sinimulan na naman siyang murahin na Gangnam Beauty at nagkunwaring maganda raw talaga siya. Pagkatapos, lumapit siya at hinawakan ang kwelyo ng kanyang damit, handa nang bigyan siya ng leksyon. Sa mismong sandaling iyon, lumundag si Kyung Seok at sinipa ang bastos na lalaki. Gusto nitong kuhanin ang mop at ipukpok kay Kyung Seok, ngunit madali niya itong nahuli. Pagkatapos, kinalagkad ni Kyung Seok ang lalaki sa banyo. Ang insidente ng pakikipag-away ni Kyung Seok sa senior sa banyo ay mabilis na kumalat sa buong campus. Sa isang iglap, naging sikat na naman si Kyung Seok. Sa oras na iyon, nilapitan din ng ibang mga estudyante si Mirei upang aliwin. Hindi raw maganda ang ugali ng senior na iyon. Ngayon daw ay nabigyan na siya ni Kyung Seok ng leksyon. Pinayuhan nila si Mirei na huwag nang mag-isip pa. Nakita ni Mirei kung gaano kabait ang kanyang mga kaklase, ngunit dati ay ilang beses na niyang hinusgahan ang kanilang mga mukha. Pakiramdam niya, sobra siyang naging masama. Pagkatapos, dumating din si Sua na may pagka-plastic na mukha upang aliwin. Sinabi ni Sua na ang pagtrato ng senior kay Mirei ay dahil sa pagtanggi niya, kaya lumapit ito kay Mirei para manggulo. Hindi niya inakala na aabot sa ganito ang lahat. Pagkatapos, nagsimula na naman siyang magpahiwatig na si Kyung Seok ay hayagang pinoprotektahan si Mirei sa harap ng lahat. Pakiramdam niya ay napaka-espesyal ni Kyung Seok kay Mirei. Pagkatapos, tinanong niya kung nagde-date ba sila. Ang sagot ni Mirei ay hindi. Muling nagtanong si Sua tungkol sa party noon, hindi ba't ipinagtanggol din siya ni Kyung Seok? Baka raw may gusto ito sa kanya? Sabi ni Mirei na imposible iyon. Kung may kaunting pagmamalasakit man si Kyung Seok sa kanya, siguro ay dahil magka-eskwela sila noon sa high school. Nang marinig na magka-eskwela sila sa high school, nahuli ni Sua ang punto mayroon pala silang koneksyon. Sa kabilang banda, nalaman din ng assistant professor ang tungkol sa away ni Chan Yi kaya tinawag niya ito sa opisina para bigyan ng babala. Kailangan daw itong maging mas masunurin sa hinaharap. Kung hindi, pagkatapos niyang magtapos ng kolehiyo, hindi siya makakatanggap ng anumang rekomendasyon mula sa profesor. Kinabukasan, nakita ni Mirei si Kyung Seok sa campus. Pareho silang medyo nailang. Ngunit sa hindi inaasahan, sabay silang nagtanong sa isa't isa. Kaya pumunta sila sa self-service canteen. Sinabi ni Mirei na siya ang manlilibre. Gusto niyang mag-order ng sweet and sour ribs, ngunit dahil sa kaba, ang na-order niya ay sweet and sour pork. Sa kabilang banda, kumalat na ni Sua ang balita. Ikinuwento niya sa lahat na magka-eskwela sina Mirei at Kyung Seok noong high school. Sinabi ng isang lalaking estudyante na iyon pala ang dahilan kung bakit laging pinoprotektahan ni Kyung Seok si Mirei. Samantala, si Mirei naman ay nakakaramdam ng pagkakasala kay Kyung Seok. Hayop, hindi pala gusto ni Kyung Seok ang sweet and sour ribs pero pinipilit niyang kainin. Sinisisi ni Mirei ang sarili. Pero sinabi ni Kyung Seok, okay lang, masarap naman. Medyo naging mas mainit ang atmosfera sa pagitan nila. Nagpasalamat si Mirei kay Kyung Seok sa tulong nito sa kanya sa panahong ito. Alam ni Mirei na hindi niya dapat palihim na hinuhusgahan ang mukha ng ibang tao. At ang isang taong gwapo tulad ni Kyung Seok ay hindi maiintindihan ang buhay ng mga taong tulad niya. Nagpaumanhin din si Kyung Seok at sinabing siya ang sumobra. Ang malalim na tingin ni Kyung Seok ay sandaling nagparamdam kay Mirei ng kaunting hiya. Pagkatapos ng klase, pinuntahan ni Mirei ang kanyang matalik na kaibigang si Hyunjung. Ikinuwento ni Mirei kay Hyunjung ang pag-uusap nila ni Kyung Seok kanina. Habang nag-uusap sila, biglang nakatanggap si Mirei ng text message. Dati, nag-apply siya para maging fragrance tester online. Hindi niya inakala na silang dalawa ay napili. Malapit na nilang makilala ang mga kilalang perfume creator sa mundo. Kinabukasan, sinabi ng isang estudyanteng babae kay Kyung Seok na narinig niyang magka-eskwela sila ni Mirei noong high school. Nang tanungin ni Kyung Seok kung sino ang nagsabi, ang sagot ay si Sua. Pagdating sa practical class, pinaalalahanan ng assistant professor ang mga babaeng estudyanteng may mahabang buhok na itali ito ng maayos. Sa harap ng lahat, ipinakita ni Sua ang pinakamaganda niyang pose habang nagtatali ng buhok. Naakit nito ang lahat ng tingin ng mga lalaking estudyante sa klase. Maging si Mirei ay napatulala sa pagtingin kay Sua. Si Kyung Seok lang ang nanatiling seryoso. Sa gitna ng eksperimento, aksidenteng napaso si Mirei at kakaiba ang pag-aalala ng assistant professor sa kanya. Nakita ito ni Sua kaya nagsimula na naman siyang magpakitang gilas, sinabing gusto niyang linisin ang mga kagamitan sa eksperimento.
Ngunit nang ibigay ni Mireille sa kanya ang test tube, nagkunwari si Sua na hindi niya nahawakang maigi kaya nahulog ang test tube sa kanyang tuhod. Agad siyang pinapunta ng assistant professor sa klinik. Samantala, nakita ni Mireille ang mga basag na bubog sa sahig. Nang aakmang pupulutin na sana niya ito gamit ang kanyang kamay, buti na lang at naabutan siya ng assistant professor at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Mireille. Pagkatapos gamutin ang sugat, sinadya ni Sua na lapitan si Kyung Seok at nagkunwari na nagpapasalamat dahil tinulungan niya itong linisin ang mga bubog. Ngunit nagkunwari naman si Kyung Seok na wala siyang pakialam dito. Pinuntahan ni Kyung Seok si Mireille sa cafeteria at tinanong kung sigurado ba siya ang nakabasag ng test tube. Sinabi naman ni Mireille na siya nga. Walang magawa si Kyung Seok kaya umalis na lang. Samantala, habang kumakain si Mireille, naaalala niya na hawak ni Sua ang test tube noon. Ngunit pagtalikod niya, nahulog ang test tube mula sa kamay nito. Malinaw na sinadya ito. Kinagabihan, pumunta si Mireille at Kyung Seok sa isang event dahil nanalo si Mireille ng tickets doon matapos lumahok sa isang perfume creation contest. Dito, nagkataong nakita ni Mireille ang assistant professor. Ipinakilala ng professor ang dalawa sa bagong usbong na direktor ng perfume brand. Balak ni Mireille na lapitan siya dahil parang pamilyar ang babaeng direktor, ngunit palagi itong napapalibutan ng mga tao. Nagpa siya si Mireille na tumayo sa isang sulok. Sa pagkakataong ito, lumapit ang direktor kay Mireille at pinuri ang talento nito sa paggawa ng pabango. Nang matatapos na ang party, inanyayahan ng assistant professor si Mireille na kumain, ngunit tumanggi siya. Sa oras na iyon, tinawag ni Mireille ang assistant professor at humingi ng tawad tungkol sa insidente noon kung saan tinulungan siya nito, ngunit nabuhusan niya ito ng tubig. Ngunit hindi na ito pinansin ng assistant professor at sinabing huwag na itong isipin ni Mireille. Pagkatapos, dumating ang direktor upang makipag-usap at nagpa siya si Mireille na maglakad-lakad kasama siya. Pumunta sila sa isang bar malapit sa paaralan. Habang nag-uusap sina Mireille at ang direktor, dumating din si Kyung Seok. Kahit hindi sila nakaupo malapit sa pinto, nakita agad ni Kyung Seok si Mireille pagpasok niya. Tumingin si Kyung Seok sa direktor at unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ipapaliwanag sana ni Mireille ang dalawa sa isa't isa, ngunit nauna nang nagtanong si Kyung Seok kung bakit naroon ang direktor. Tumayo rin ang ginang na direktor at tumingin kay Kyung Seok ng may pagmamahal. Lumabas na ang direktor ay inapala ni Kyung Seok. At sa paraan ng reaksyon ni Kyung Seok, mayroon silang itinatagong sikreto. Kinabukasan, sa lecture hall, nagkunwari si Kyung Seok na walang pakialam at hindi kumibo sa sinuman. Naghihintay si Kyung Seok kay Mireille. Ngunit nang dumating si Mireille, hindi man lang niya ito sinulyapan. Kung hindi siya magsisimula ng pag-uusap, kailangan niyang mauna. Lumapit si Kyung Seok at umupo sa tabi ni Mireille at sinabi, may kailangan tayong pag-usapan. Sa lunch break, tinanong ni Kyung Seok kung bakit kasama ni Mireille ang kanyang ina. Ipinaliwanag ni Mireille na nandoon din ang assistant professor. At ipinakilala siya ng professor bilang senior ng ina ni Kyung Seok. Sinabi ni Kyung Seok na naiinis siya dahil pumayag si Mireille na sumama sa isang taong isang beses pa lang niya nakita. Pagkatapos, pinayuhan niya si Mireille na huwag sabihin na ang direktor ay ang kanyang ina. Akmang sasabihin na sana ni Mireille na hindi niya sasabihin, ngunit agad siyang sinagot ni Kyung Seok. Hindi ba't sinabi mong huwag kong sabihin sa sinuman na magkaklase tayo noong high school? Pero ikaw mismo ang unang nagsabi, sagot ni Mireille. Ipinaliwanag ni Mireille na sarili niya iyong issue at wala namang epekto kay Kyung Seok. Kinabukasan, sa aklatan, sinadyang lumapit at umupo si Sua malapit kay Kyung Seok. Sinabi ni Sua na mayroon siyang kakaibang koleksyon ng mga libro na naglalaman ng mahalagang kaalaman mula sa mga senior at gusto niyang ipahiram kay Kyung Seok. Sa kasamaang palad, hindi pinansin ni Kyung Seok ang sinabi niya. Nagdahilan siyang kakain at umalis. Kinagabihan, nalungkot si Kyung Seok dahil kay Mireille. Nagpunta siya sa bar upang magpalipas ng sama ng loob. Masama ang loob ni Kyung Seok sa lahat. Hindi niya pinansin kahit ang matalik niyang kaibigan. Hanggang sa sinabi ng kaibigan niya na tingnan ang kanyang telepono kung may mensahe. Saka lang napilitang tingnan ni Kyung Seok ang kanyang telepono. At tama nga, may mensahe mula kay Mireille. Inanyayahan siya nitong magkita kinabukasan. Pagkabasa ng mensahe, tuwang-tuwa siya. Kasabay nito, pauwi na sina Mireille at Hyunjung. Ngayon, hindi na pakiramdam ni Mireille na may isang kahina-hinalang tao ang sumusunod sa kanya sa mahabang distansya. Nang matuklasan, tumakbo ang lalaki. Hindi balak ni Mireille na palampasin siya, kailangan niyang mahuli upang malaman kung sino ang nangahas na sundan siya sa loob ng ilang araw. Sa kanyang 2 metrong haba ng binti, hinabol ni Mireille ang ilang kalsada at naabutan ang stalker. Sa oras na ito, dumating na rin ang 2 pulis ayon sa tawag ni Hyunjung at pinigilan ang stalker at dinala sa istasyon. Ang taong iyon ay isang batang lalaki. Sinabi niya na ngayon lang niya nakita si Mireille sa unang pagkakataon at inakala niyang sikat siya, kaya sinundan niya para maging fan. Dahil mapagbigay si Mireille, pinatawad niya ang bata nang humingi ito ng tawad. Sa oras na ito, narinig din ng ama ni Mireille ang balita at mabilis na tumakbo upang tingnan kung anong uri ng taong walang hiya ang nangahas na sundan ang kanyang minamahal na anak. Naging malinaw ang lahat, ang ama pala ni Mireille ang laging sumusunod sa kanya dahil sa takot na baka mapahamak siya kung umuwi ng gabi. Inanyayahan ni Mireille si Kyung Seok na uminom. Sa bar, nagbahagi sina Mireille at Kyung Seok ng mga lihim na bahagi ng kanilang relasyon sa kani-kanilang pamilya. Mas lalo rin silang nagkaintindihan. Sinabi pa ni Kyung Seok na sa buong high school life niya, isang beses lang siya umiti dahil kay Mireille. Ito ay isang hayagang panunukso na. Sa daan pa uwi, medyo nalasing si Mireille kaya medyo gumadyong siya sa paglalakad. Nang makita siyang muntik ng bumangga sa kalsada, hinawakan ni Kyung Seok ang kamay ni Mireille at inilapit ito sa kanyang katawan. Hindi kumibo si Mireille at naghintay kung ano ang susunod na gagawin ni Kyung Seok sa kanya. Pero ang binatang ito ay hindi marunong sumamantala sa pagkakataon. Ang dating pagmamalasakit lang ni Kyung Seok ay sapat na para mapaibig ang maliit na puso ni Mireille.
Kinabukasan, pagtingin lang kay Kyung Seok na umiinom ng tubig, nakita ni Mirai na cool at gwapo siya. Sa sobrang titig niya, nang mapansin ni Kyung Seok, nahihiya siyang umalis. Nang marinig ang balita na lalahok si Kyung Seok bilang waiter sa nalalapit na festival ng paaralan, agad na sumang-ayon si Soa na lumahok. Nagpakita pa ng pagmamalasakit si Soa at sinabihan ang recruiter na isama si Mirai. Sa klase, sinubukan ni Coach A na ulitin ang bagay na ito at sinabi na kung hindi lalahok si Mirai, mas mahihirapan ang lahat. Kaya napaisip si Mirai at sumang-ayon. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Guyaong, ang physics teaching assistant, si Hyunjung na uminom dahil sa tulong nito sa paghahanap ng bagong kasama, at inanyayahan din si Mirai na sumama. Ang napili nilang bar ay ang bar ng matalik na kaibigan ni Kyung Seok. Nang dumating si Kyung Seok upang tingnan kung may matutulungan siya, nakita niya si Mirai roon. Nang makita si Mirai na umiinom kasama ang isang estranghero, lumapit si Kyung Seok sa kanilang mesa at tinanong si Mirai kung ano ang ginagawa niya. Sa huli, nagpasya si Kyung Seok na sumali sa kanila sa pag-inom upang subaybayan kung ano ang balak ng teaching assistant, kay Mirai lumipat ang eksena sa araw ng festival. Dahil pumayag si Mirai na tumulong bilang waiter, binigyan siya ng uniforme, ngunit medyo maikli ang damit at hindi rin ito gaanong nagustuhan ni Mirai, habang si Soa naman ay nagpakita ng pagmamalasakit. Sinabi pa niya na kung ayaw ni Mirai, huwag niya itong suotin. Malinaw na sinasadya niyang ituro ang sibat kay Mirai. Sa huli, kailangan pa ring sumang-ayon si Mirai na isuot ang damit na iyon para maglingkod. Sa gabi ng festival, dahil sa pagtatrabaho buong araw, medyo pagod si Mirai at humiling ng pahinga. Tinanong ni Kyung Seok si Han kung ayos lang ba si Mirai dahil mukha siyang malungkot. Sinabi lang ni Mirai na kailangan niya lang magpahinga ng kaunti. Sa sandaling ito, nagpakita ng pagkakaibigan si Soa at inakbayan si Mirai at hinila ito palayo. Sa huli, nalaman din ng dating kasintahan ang pagkatao ni Mirai. Ang mukha ng lalaki ay hindi na mukhang masaya. Akmang aalis na sana si Mirai nang sadyang tawagin siya nito upang tuksuhin, binanggit niya ang nakaraan upang ipahiya siya, na ikinagalit ni Mirai at umakit ng atensyon ng lahat. Ang bastos na kaibigan na iyon ay nagpatawa pa kay Mirai. Sinabi niyang akala niya ay sapat na ang maging maganda. Ngunit hindi balak ni Mirai na hayaan siyang magsalita ng kahit anong gusto niya. Inamin niya, napagtanto ko na ang mga lalaking tulad mo ay walang kwenta. Hindi ka nagbago at nangahas kang gamitin ang pisikal na anyo ng iba para insultuhin. Para sa akin, basura ka lang. Nang sabihin iyon, akmang tatalikod na si Mirai nang makita niya si Kyung Seok na nakatayo sa likod niya mula pa kanina. Malungkot na umupo si Mirai sa isang tabi. Lumapit naman si Soa at kunwari nagmalasakit at inalo siya. Humingi pa siya ng paumanhin at inako ang responsibilidad sa nangyari. Ngunit sa huli, sinabi niya na wala siyang preconception sa mga taong nagpa-plastic surgery tulad ni Mirai. Pagkatapos, nagpakita pa siya ng pagiging magiliw at pakikiramay kay Mirai sa harap ni Kyung Seok. Gayong siya mismo ang nagdala sa lalaking iyon para ipahiya si Mirai. Sinabi ni Soa na hindi niya sinasadya at sinabi pa na hindi naman daw ganoon kapangit si Mirai. Sa gabi ng ikalawang araw ng festival, pagkatapos na magkahiwalay si Mirai at Hyunjung, lumapit si Soa upang makipag-usap. Nagkunwari siyang nag-aalala kay Mirai dahil sa nangyari kahapon, na ayon sa hinala ni Hyunjung kay Soa, alam ni Soa na magkasama sila ni Mirai sa high school kaya sinadya niyang imbitahan ang lalaking iyon para pahirapan si Mirai. Nagulat sa tanong si Soa, ngunit walang pagbabago sa mukha niya na sinabing hindi niya alam. Ipinakita niya ang isang inosenteng mukha at sinabing nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos, nadawit din si Mirai sa isang laro ng blind date, at sa malayo, nakita ito ni Kyung Seok kaya sumali rin siya. Sinabi ng matchmaker na bibigyan nila ang 6 na tao ng 0 minuto para magkakilala at pagkatapos ay pipili ng sarili nilang kapareha. Ngunit tinanong ni Kyung Seok kung maaari bang direktang ituro na lang ang pipiliin. Sa sandaling ito, inakala ni Soa na siya ang pipiliin ni Kyung Seok. Ngunit hindi niya inasahan na ituturo niya si Mirai. Habang nalilito si Mirai, isang batang lalaki na kasali rin sa laro ang mabilis na nag-isip at sinadyang basain ang damit ni Mirai para makasama siya ni Kyung Seok. Tumayo din si Soa at nagpumilit na sumama kay Mirai sa changing room. Ang mukha ni Soa ay hindi kapanipaniwala. Pinili pa rin ni Mirai na sumama kay Kyung Seok. Habang naghahanap ng damit sina Mirai at Kyung Seok sa silid, hindi nila alam na may hindi sinasadyang nag-lock ng pinto mula sa labas. Sinubukan ni Mirai na tumawag para humingi ng tulong ngunit walang sumasagot, samantalang naiwan ni Kyung Seok ang kanyang telepono sa lugar kung saan sila naglaro ng blind date kanina. Nang makita ni Soa ang tawag mula kay Mirai sa telepono ni Kyung Seok, hindi niya ito sinagot. Kailangan munang magpalit ni Mirai ng basang damit. Lumingon si Kyung Seok at lumayo ng kaunti. Sinabihan si Mirai na sabihin sa kanya kapag tapos na siyang magpalit. Ngunit si Mirai naman ay nahihiya at patuloy na yakap ang kanyang damit, hindi pa rin naglalakas loob magpalit. May ganito pa siyang iniisip na sila ay na-stranded sa isang desyertong isla at magkasama sa isang silid. Pagkatapos ay sinabi ni Mirai na bumalik si Kyung Seok sa loob ng 30 minuto. Hindi sumang-ayon si Kyung Seok kaya pinaikli ni Mirai sa 0 minuto. Sinabi niyang ayaw niyang malaman ni Kyung Seok kung kailan siya nagbibihis. Ngunit si Kyung Seok ay naiinip na at binigyan siya ng 20 segundo para magbihis. Pagkatapos ay nagbilang si Kyung Seok kaya nagmamadaling nagpalit ng damit si Mirai. Mabilis na suot ng baliktad nang hindi niya nalalaman. Pagbalik ni Mirai, nandoon pa rin si Kyung Seok. Wala siyang balak magbilang para lang mapabilis si Mirai sa pagbibihis. Pagkatapos, wala na silang nagawa kundi maghintay na may magbukas ng pinto. Direkta ring sinabi ni Kyung Seok na cute si Mirai. Sinabi pa niyang gusto niya iyon kaya medyo naging awkward ang atmosphere. Buti na lang at pumasok ang mga sunbae nila. Sinabi pa ni Kyung Seok na sa wakas ay may kaibigan na siya, si Mirai, kaya labis siyang naguluhan. Lumabas sina Mirai at Kyung Seok sa sandaling nagpaputok ng fireworks sa malayo, malinaw na ipinapakita ang paghanga ni Kyung Seok kay Mirai. Ang tingin na hindi niya kailanman matatanggap mula kay Kyung Seok. Dahil sa pagiging agresibo ni Kyung Seok, nalito si Mirai at nakasakay sa maling bus.
Kinabukasan, kumalat sa klase ang balita tungkol sa sitwasyon ng pamilya ni Kyung Seok. Ito ay gawa ng matalik na kaibigan ni Soa. Ngunit dahil hiniling ni Soa na isauli ang telepono kay Kyung Seok, naisip niyang siya ang nagpakalat ng balita. Nang malaman ang totoo, lumapit si Kyung Seok para mag-sorry kay Soa. Ngunit sinamantala niya ito at hiniling na isama siya ni Kyung Seok sa isang party para isipin ng lahat na sila ay magkasintahan. Ito ay dahil nakatanggap siya ng tawag mula kay Mirai na naospital ang kanyang ina. Pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nakausap din ni Kyung Seok ang kanyang ina at nagkwentuhan silang dalawa para mas magkaintindihan. Pinatawad din ni Kyung Seok ang kanyang ina dahil sa pag-iwan nito noon. Pag-uwi, nag-away sila ni Kyung Seok at ng kanyang ama dahil sa galit nang malaman niyang ang lahat ng nangyari sa kanyang ina ay kagagawa ng kanyang ama. Lumipat si Kyung Seok sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan at nakitira doon ng ilang panahon. Nakipagbati na rin si Mirai sa kanyang ama. Sinundo siya ng kanyang ama sa paaralan para sabay silang kumain. Pagkatapos ay nagkaraoke pa sila hanggang gabi. Matagal nang hindi galit ang kanyang ama sa kanya, nahihiya lang siyang sabihin. Sa wakas ay nasabi rin niya na kahit ano paman, siya ay mananatili pa rin kanyang minamahal na anak na babae. Lumipat ang eksena sa housewarming party sa bahay ng teaching assistant, habang iniisip ng lahat na hindi darating si Kyung Seok. Bigla siyang lumitaw na may bitbit na malaking gisi at sinabing regalo niya ito sa teaching assistant. Nagulat ang lahat. Tunay ng bukas palad ang mga mayayaman magbigay ng regalo. Nagbalak si Kyung Seok na magpakitang gila sa paghiwa ng inihaw na karne. Ngunit ang isang binatilyo na tulad niya ay hindi pa kailanman gumawa ng mga bagay na ito. Naghiwa siya ng karne na parang ginagawa itong giniling. Sa huli, buti na lang at binawi ng teaching assistant ang gunting. Para iligtas ang piraso ng karne, kundi ay madudurog na ito bago pa man makarating sa bibig. Talagang hindi marunong makipag-usap si Kyung Seok. Ang bawat sinasabi niya ay nagdudulot ng dead end sa usapan. Buti na lang at nakita ni Hyunjung ang gitara, kaya sinabi niya sa guro na magpatugtog ng kanta para sa lahat. Si Mirai ay naligayahan at tumingin sa guro na may hangal ng ngiti. Medyo naiinggit si Kyung Seok. Gusto niya na sa kanya lang siyang umingiti. Pagkatapos ng party, habang naglilinis ang lahat, nakipag-agawan din si Kyung Seok na tulungan si Mirai sa paghugas ng pinggan. Ngunit hindi niya alam kung paano buksan ang bote ng langis, paano siya makakatulong. Medyo naging awkward ang atmosphere sa pagitan nila. Binuksan ng teaching assistant ang usapan at nagbigay ng payo tungkol sa report, na mas mahaba, mas maganda. Ang mas mahabang sulatin ay makakakuha ng mas mataas na marka. Naintindihan agad ni Mirai at pinasalamatan siya. Ngunit sinira ni Kyung Seok ang masayang ambience nang bumuntong hininga siya at nagsabing, alam ko rin yan. Kaya natigilan ang lahat. Kinabukasan, nang nasa library si Kyung Seok, sadyang lumapit si Soa para makipag-usap at tanungin kung anong libro ang binabasa niya. Nang makita niyang walang pakialam si Kyung Seok sa kanya, inakala pa rin ng babaeng ahas na magkaibigan na sila ni Kyung Seok pagkatapos niyang isama ito sa party. Inimbitahan ni Soa si Kyung Seok na manood ng scene kasama siya, ngunit agad na tumanggi si Kyung Seok. Pagkatapos ng klase, nang dumating si Mirai sa sinehan, nakita niyang naghihintay na pala si Kyung Seok sa kanya. Mula sa anggulong ito, talagang napakagwapo ni Kyung Seok, sapat para tulala si Mirai sa pagtitig. Biglang tumingin si Kyung Seok at nakita siya, kaya naging awkward ang reaksyon ni Mirai. Tinanong niya kung anong pelikula ang gusto niyang panoorin. Ngunit nagpasya na pala si Kyung Seok at nakabili na ng tiket. Nauna siyang pumunta sa counter para bumili ng popcorn at inumin. Nang sabihin ng staff na 85,000 won ang isang combo, sabay silang naglabas ng pitaka. Kinuha ng staff ang pera mula sa pitaka ni Kyung Seok. Nagtaka si Mirai kung bakit nagbigay ng pera si Kyung Seok. Ngunit pagkatapos noon, hinati rin ni Mirai ang bayad at ibinalik kay Kyung Seok. Sinabi ni Kyung Seok na hindi na kailangan, ngunit hindi naintindihan ni Mirai ang ibig sabihin niya. Sinabi pa niyang dapat pantay-pantay ang hachian ng magkaibigan, at ito ay medyo nagpalungkot kay Kyung Seok. Malinaw na gusto niya siyang ilibre. Ang pelikulang pinili ni Kyung Seok ay isang youth campus film. Habang nanonood ng pelikula, tuloy-tuloy lang ang pagtingin ni Mirai kay Kyung Seok. Tama lang, napakagwapo niya habang nakasandal ang baba at nakatutok sa pelikula. Matagal bago bumalik sa katinuan si Mirai. Nang tanungin ni Kyung Seok si Mirai kung hindi siya kakain ng popcorn, agad na nag-isip ang kanyang utak. Inimagine niya ang sitwasyon kung saan nagkakalapit ang kanilang mga kamay at susubuan siya ni Kyung Seok ng popcorn. Mukhang napakaromantiko, ngunit madalas na malupit ang katotohanan. Naisip ni Mirai na medyo siya. Naisip din niya ang isang paraan upang maiwasan ang pisikal na kontak sa pamamagitan ng paggamit ng straw bilang chopstick na talagang lampas sa imahinasyon ni Kyung Seok. Pagkatapos nito, inaya ni Kyung Seok si Mirai na kumain. Habang pumipili si Mirai ng pagkain, ang tanging napansin ni Kyung Seok ay ang presyo ng pagkain. Sa kanyang isip ay mayroong isang kalkulasyon na kasalukuyang mayroon siyang 37,000 won. Sa kasamaang palad, pumili si Mirai ng pagkain na nagkakahalaga ng 11,000 won. Kaya nalutas ang pag-aalala ni Kyung Seok. Ang pagpili ng murang inumin ay nakatulong din upang mabawasan ang gasto sa pagkain sa 30,000 won. Pagkatapos kumain, habang nagbabayad, gusto pa rin ni Mirai na maghati sa bayad. Ngunit tinanong ni Kyung Seok kung bakit hindi siya naghati sa bayad nang kumain sila ng karne ng sunbae na si Uyao. Bakit ngayon ka nagbabayad, noon ay hindi mo naman binayaran? Medyo nagulat si Mirai pero magkaiba ang dalawang sitwasyon. Noon ay inimbitahan siya ng teaching assistant. Ngunit hindi ganoon ang nakita ni Kyung Seok. Sinabi niyang siya ang nagmungkahi na manood ng pelikula at maghapunan. Ngunit umulan at 7,000 won na lang ang natira kay Kyung Seok. Kaya bumili sila ng isang payong at sabay silang pumunta sa bus stop gamit ang maliit na payong. Para hindi sila mabasa, kinailangan ni Mirai na lumapit kay Kyung Seok. Sa huli, sabay silang naglakad pa uwi hanggang sa bahay ni Mirai. Naramdaman ni Mirai na hindi na niya matuturing na ordinaryong kaibigang lalaki si Kyung Seok. Malinaw na unti-unting nakukuha ng banayad na pag-atake ni Kyung Seok si Mirai.
Kinabukasan, nakita ni Mirai si Kyung Seok na nakaupo sa bench. Agad siyang tumalikod at sinabi sa sarili na kailangan niyang panatilihin ang kanyang distansya kay Kyung Seok. Sa sandaling ito, lumapit si Soa kay Kyung Seok at tinanong kung masaya ba ang pelikula na pinanood nila kahapon. Nang makita niya hindi siya pinapansin, walang pakundangan na umupo si Soa sa tabi niya. Agad na tumayo si Kyung Seok at sinabing may gagawin siya at umalis, naiwan si Soa na tulala. Dahil nakita niya ang post ng teaching assistant na naghahanap ng kasama sa kwarto, nilapitan siya ni Kyung Seok at gustong lumipat. Ngunit makapal din ang mukha ni Kyung Seok. Wala siyang pera kaya sinabi niyang ang sihi na ibinigay niya noon ay ituring na bayad sa upa sa unang buwan. Nahulaan agad na umalis si Kyung Seok sa bahay, ngunit nang sabihin ng teaching assistant ay iginiit pa rin niya na siya ay lumipat ng mag-isa. Sa huli, pumayag ang teaching assistant na manatili si Kyung Seok sa murang halaga, sa kondisyon na siya ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Kinabukasan, lumipat si Kyung Seok sa bahay ng teaching assistant. Mula sa itaas, nakita ni Kyung Seok ang teaching assistant na masayang nakikipag-usap at nagtatawanan kasama ang mga magulang ni Mirai. Maya-maya, umakyat ang teaching assistant at nagbahagi at nagkasundo sila tungkol sa kanilang pagsasama. Nagdala rin si Mirai ng pagkain na niluto ng kanyang ina para sa teaching assistant, lalo na ang Vietnamese sausage, para sa teaching assistant. Dito niya nakita si Kyung Seok at nalaman niyang lumipat na ito ng bahay. Kaya nakipagkaibigan siya at naging kasama sa kwarto ng teaching assistant. Nang gabing iyon, nagtapon si Kyung Seok ng basura at nakita niya rin si Mirai doon. Dahil nakaharang si Mirai sa basurahan, sinadya ni Kyung Seok na abutin ang kanyang kamay sa ibabaw ni Mirai para magtapon. Ano man ang tingin, malinaw na sadyang ginawa niya iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Mirai kay Kyung Seok na hintayin siya matapos magtapon bago siya magtapon. Kaya naman, nauna si Kyung Seok sa paghihiwalay ng mga lata. Hindi niya inakala na tatapak siya sa lata, kaya muntik na siyang matumba. At sa pagkakataong iyon, saktong nahulog siya kay Kyung Seok. Nagtama ang kanilang mga mata at nahihiyang sinabi ni Mirai na ayos lang at umalis na sana. Maingat pang tiningnan ni Kyung Seok kung ayos lang ang kanyang paa. Nang umalis si Mirai, sinabi pa ni Kyung Seok na magkita sila muli mamaya. Dahil sa maalalahaning kilos ni Kyung Seok, hindi nakatulog si Mirai ng gabing iyon. Mula ngayon, kailangan ng masanay si Kyung Seok sa pagiging independent. Bumuntong hininga siya dahil sa sobrang mahal ng lahat ng bagay. Hindi sinasadyang nakita ni Kyung Seok ang 100 won na nahulog sa lupa. Ang 100 na ito ay makakatulong sa kanya ng ilang araw. Ngunit bago pa niya mapulot, narinig niya ang tawag ni Hyunjoo. Maaari lang magsinungaling si Kyung Seok na naghihintay siya sa kanila doon, hindi niya pwedeng makita ni Mirai na namumulot siya ng pera sa kalsada. Kaya nagtiis sa gutom si Kyung Seok, ngunit hindi kailanman pababayaan ng langit ang sinuman. Habang sinusubukan ni Kyung Seok na matulog upang kalimutan ang gutom, tumawag ang teaching assistant. Inimbitahan siya nito sa isang libreng pagkain. Walang dahilan para hindi pumunta, agad na tumayo si Kyung Seok at nagpunta sa kantin. Sa klase, habang nakikinig ng mabuti si Kyung Seok sa lecture, dumating si Soa. Bigla siyang nakipag-usap kay Kyung Seok na parang matagal na silang magkakilala. Humingi pa siya ng tulong kay Kyung Seok sa paglutas ng problema. Sakto namang pumasok si Mirai sa klase at nakita niya si Kyung Seok na nakaupo kasama si Soa. Medyo nalungkot si Mirai dito. Tulala siyang nakatayo hanggang sa lumingon si Kyung Seok at tinawag siya. Nilinis pa ni Kyung Seok ang upuan para makatabi niya si Mirai. Nagbiruan pa ang mga estudyante na bagay sina Kyung Seok at Soa na parang dalawang taong nabubuhay sa magkaibang mundo at sinabihan silang mag-date. Talagang isang babaeng ahas si Soa, gusto niya iyon ngunit nagpapanggap pa rin. Ngunit si Kyung Seok ay tumingin lamang kay Mirai. Pag-uwi, nakatayo si Mirai na walang ginagawa sa ilalim ng hagdan. Hindi niya sinasadyang tinawag ang pangalan ni Kyung Seok. Bigla siyang lumitaw na ikinagulat niya. Akala ni Kyung Seok ay hinihintay siya ni Mirai, ngunit sinabi nitong may hinihintay siyang ibang tao. Tinatanong ni Kyung Seok kung si Guyang ba ang teaching assistant, hindi sumagot si Mirai. Patuloy siyang nagtanong kung gusto niya ba ito, na ikinagulat ni Mirai. Sino ba naman ang hindi magugulat kung bigla kang tanungin ng ganoon? Sakto namang dumating ang direktor. Sa sandaling iyon, nalaman ni Kyung Seok na ang inapala ni Mirai ang hinihintay niya, hindi si Guyaong. Pagkatapos noon, sabay-sabay silang kumain. Dahil matagal ng gutom, kumain si Kyung Seok na parang gutom na tigre, at ang direktor at si Mirai ay nakatingin lang na tulala. Gusto pa nga ni Kyung Seok na tawagin ang kanyang matalik na kaibigan na si Woo-jin. Pagkatapos kumain, paglabas nila ng pinto, nakita nila si Guyaong na paparating din kaya nagpunta silang apat sa bahay ni Guyaong para sa ikalawang round. Sa tingin ng ngiti ng direktor, naisip ni Mirai na siya ang pinakamasaya ngayong araw. Sa wakas, makakabalik na rin siya sa normal kasama si Kyung Seok. At si Kyung Seok ay mukhang masaya rin. Pagkatapos mag-isip-isip, tuluyan ng nalula si Mirai. Parehong nag-away si Kyung Seok at Guyaong kung sino ang magbubuhat kay Mirai pauwi. At pinili ng direktor na ipasan si Mirai sa balikat ni Kyung Seok. Ito ang unang pagkakataon na nakatungtong si Kyung Seok sa silid ni Mirai. Para kay Mirai naman, sinabi niyang hindi na kailangan. Ngunit sinabi ni Kyung Seok na hindi ba 3 baso lang ang limitasyon niya. Pagkatapos, binuksan ni Kyung Seok ang gamot at inilagay sa kamay ni Mirai. Pagkatapos noon, sumakay sila ng bus papunta sa eskwelahan. Sa bus, nakasalubong ni Mirai ang batang sumusunod sa kanya dati. Dahil nakita niyang malapit si Mirai sa batang iyon at nagkakilala pa sila ng pangalan. Nagsiselo si Kyung Seok at pinilit ang batang iyon na tandaan din ang pangalan niya. Nang tanungin ng bata kung sino siya, sinabi ni Kyung Seok na siya ang boyfriend ni Mirai. Sinabi ni Mirai na bakit siya nagsisinungaling sa bata, ngunit kalmado lang si Kyung Seok. Kung hindi siya boyfriend, ibig sabihin ba ay girlfriend niya ako? Sa klase, sa oras ng chemistry, patuloy na iniisip ni Mirai ang mga pagkakataong sinadya ni Kyung Seok na bigyan siya ng atensyon. Dahil dito, hindi niya maiwasang pagdudahan na may nararamdaman si Kyung Seok para sa kanya. Tinitigan ni Kyung Seok si Mirai ng may pagmamahal.
Pagkatapos ng klase, gumawa ang lahat ng ulat na nawala ni Soa. Habang naghahanap ang lahat sa kanyang henyong memorya, muling isinulat ni Kyung Seok ang isa pang kopya sa harap ng nagtatakang tingin ng mga tao sa paligid. Nang tumayo si Kyung Seok para ipasa ang ulat, sinadya ni Soa na sumunod. Nang makita ito ni Mirai, bigla siyang nakaramdam ng kaunting selos. Si Soa ay tunay na isang tea-green tea na laging sumusunod kay Kyung Seok kahit saan. Kahit nang kumain si Kyung Seok, gusto niyang umupo sa iisang mesa at nagkunwari pang nakikiramay na parang pareho sila ng sitwasyon ni Kyung Seok. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ganoon ang tingin ni Kyung Seok. Sa oras na ito, kumakain din si Mirai kasama si Woo-yaung. Tinanong niya kung hindi siya nakikipag-date sa sinuman. Ngunit hindi gaanong pinapansin ni Mirai ang bagay na iyon. Sinabi pa niya na maraming bahagi ng kanyang mukha ang binago. Salungat sa iniisip ni Mirai, hindi rin pinansin ni Woo-yaung na nagpa-cosmetic surgery siya. Sinabi pa niya, nagpagawa ka para gumanda at maganda ka na ngayon, hindi ba't napakaganda noon? Ang pangungusap na ito ay tumago sa puso ni Mirai. Dati, hindi niya naisip ng ganoon at palagi niyang iniisip na didiskriminahin ng lahat ang mga nagpapaganda. Pagkatapos ng tanghalian, nakita ni Kyung Seok si Mirai na umuwi kasama si Woo-yaung na ikinaselos niya ng kaunti. Dagdag pa rito, naroon pa si Soa na green tea. Malinaw na alam na niya, ngunit sinadya pa ring magtanong upang sabihin mismo ni Mirai na kumain siya kasama si Woo-yaung. Nang marinig ni Kyung Seok na malapit si Mirai kay Woo-yaung dahil magkapitbahay sila, labis siyang nainggit. Iginiit niyang sumama kay Mirai pag-uwi. Pagkatapos, nag-interview si Kyung Seok at Mirai. At natanggap sila sa isang part-time na trabaho sa isang kumpanya ng furniture bilang mga marketing assistant. Kinabukasan, pagkarinig pa lang ng balita na nagtatrabaho si Kyung Seok at Mirai sa isang lugar. Sa pagkabalisa, sinadya ni Woo-yaung na sabihan si Kyung Seok na umuwi ng maaga para maglinis ng bahay. Para maiwasan niyang masyadong makipag-ugnayan kay Mirai. Saktong dumating ang direktor na may dalang pagkain at nailigtas si Kyung Seok mula sa tanong kung kailangan ba niyang maglinis ng bahay. Sa trabaho, dumating ang kapatid ni Kyung Seok at nagtanghalian silang tatlo. Nakita ni Mirai si Kyung Seok na buong pagmamahal na hinihiwa ang karne para sa kanyang kapatid. Hindi niya namalayan nang umiti siya. Nakita niya na mahal ni Kyung Seok ang kanyang kapatid. Nang sabihin ni Mirai ang kanyang iniisip, diretsong sinabi ni Kyung Seok sa kanya, kung gayon, pwede mo akong tawaging opa. Ito ay napakadirekta. Dahil kay Kyung Seok, namula na lang si Mirai. Pagkatapos ng trabaho, nagpunta si Kyung Seok at Mirai sa supermarket para mamili. Inanyayahan din ni Kyung Seok si Mirai na maghapunan sa kanyang bahay, sa kadahilanang bibigyan niya ito ng treat, dahil tinulungan siya nitong maghanap ng trabaho. Balak sana ni Mirai na gamitin si Hyunjung bilang dahilan para tumanggi, ngunit sinabi ni Kyung Seok na isama na rin si Hyunjung. Sa pagkakataong ito, na-upgrade na ang teknik sa paghihiwa ng karne ni Kyung Seok. Mas naging bihasa na siya kaysa dati. Ngunit ang pinapansin ni Kyung Seok ay si Mirai, na sumang-ayon pa sa pagpuri sa husay sa pagluluto ni Woo-yaung. Sa kanyang pagiging mabilis mag-isip, binanggit kaagad ni Kyung Seok ang 2 basong tolerance sa alak ni Woo-yaung. Nagtalo silang dalawa ng ilang sandali at pagkatapos ay iminungkahi ni Hyunjung na mag-arm wrestling na lang sila para magdesisyon. Halos magkasabay ang lakas ni Kyung Seok at Woo-yaung at pagkatapos ng matinding pagtatalo, sa huli ay napagod si Kyung Seok at natalo kay Woo-yaung. Kahit paaliwin ni Mirai, hindi pa rin masaya si Kyung Seok. Sa totoo lang, nagtampo na siya. Nang magpaalam si Mirai pauwi, hindi man lang siya sinagot ni Kyung Seok. Biglang tumawag si Soa kay Mirai at sinabing nainip siya at gustong makipagkita kay Mirai sa Lunes para mag-usap. Malinaw na wala siyang magandang intensyon, ang babaeng green tea na iyon. Nagtanong siya tungkol sa trabaho at humingi ng pahintulot na makasama sa trabaho, at pagkatapos ay sinabi pa niya na gusto niya si Kyung Seok at pinakiusapan si Mirai na tulungan siya. Sinadya niyang sabihin na hindi siya tinutulungan ni Mirai dahil gusto niya si Kyung Seok. Naisip lamang ni Mirai, hindi ba ako pwedeng magkagusto kay Kyung Seok? Sinadya pa ng green tea na si Soa na pahirapan si Mirai. Sinabi pa niya na ang mga taong nagpa-plastic surgery tulad ni Mirai ay nakakaapekto sa mga taong may natural na ganda tulad niya. Si Mirai ay hindi madaling apihin at hindi siya magpapatinag dahil lamang sa isa o dalawang salita ng green tea na ito. Diretsahan din niyang sinabi, ayaw mo na sa akin simula pa lang, di ba? Ngunit nagawa pa rin ni Soa na magkunwari na parang inosente at sinabing huwag siyang maliitin ni Mirai. Kung nakakaistorbo iyon sa iyo, hindi ko na sasabihin. Ang mga sinabi niya ay parang nagpapagaan ng loob, ngunit malinaw na sinasalakay pa rin niya ang tungkol sa pagpapaganda ni Mirai. Sa kabila ng kanyang ayaw na mag-isip, hindi napigilan ni Mirai ang kanyang sarili sa pag-iisip tungkol sa sinabi ni Soa noong araw na iyon. Naramdaman ni Mirai na hindi siya bagay kay Kyung Seok na gwapo at matalino, at mas babagay si Soa na maganda. Buong araw na iyon ay hindi rin niya nakita si Kyung Seok, kaya lalo pang lumala ang kanyang kalooban. Hindi dumating si Kyung Seok sa eskwelahan dahil inayos niya ang problema ng kanyang kapatid na tumakas sa bahay. Tinulungan din ni Kyung Seok ang kanyang kapatid at ina na magkabati, at pagkatapos ay pumunta siya sa bar ng kaibigan niya para uminom ng ilang baso, at nakatanggap siya ng mensahe sa grupo. Nagkayayaan ang lahat na maglaro ng baseball. Habang nililibot ni Kyung Seok ang bawat bar para hanapin sila, masayang-masaya naman si Mirai sa paglalaro. Nang dumating si Kyung Seok, nakita niya si Mirai na walang tigil sa pagsigaw ng suporta kay Woo-yaung. Hindi rin naman magpapatalo si Kyung Seok at ipinakita niya na siya rin ay isang profesional na manlalaro ng baseball. Nang magbayad sila pauwi, nagpapasa-pasa si Woo-yaung at Mirai kung sino ang magbabayad. Labis itong ikinainis ni Kyung Seok, ngunit nang makita niyang wala siyang pera, natahimik na lang siya sa likod. Pag-uwi nila mula sa paglalaro, malungkot pa rin ang mukha ni Mirai. Hindi niya masabi ang totoong dahilan kaya nagkunwari na lang siya. Dinahilan niya na nalungkot lang siya dahil natalo siya sa laro. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho, hindi pa rin nagsasalita si Mirai kay Kyung Seok. Nang makita ito ni Kyung Seok, diretsahan niyang tinanong kung bakit siya galit. Gayunpaman, paano magagalit si Mirai? Umiti na lang siya para palampasin ang usapan.
Saktong dumating ang isang lalaking kasamahan at dinala si Soa para magpaalam. Walang kahihiyan pa siyang sinabi na si Mirai ang nagrekomenda sa kanya rito. Sa pagtingin sa kilos ni Mirai kay Soa, agad na nahulaan ni Kyung Seok na may sinabi si Soa na green tea kay Mirai. Ngunit kahit anong tanong niya, sinabi ni Mirai na wala. Ang tea green tea ay walang kahihiyan pa rin na nag-text kay Mirai na, "Mamaya, pwede mo ba akong payagan na kumain kasama si Kyung Seok ng mag-isa?" Talagang nagkataon lang. Pagdating ng tanghalian, marami na ang customer at tinawag ang kasamahan na iyon para mag-overtime sa tanghali. Kailangan din ng management ng isa pang volunteer. Sa puntong ito, sinadya ni Soa na tingnan si Mirai na naging dahilan para tanggapin ni Mirai ang alok kahit ayaw niya. Kaya, nagtagumpay ang tea green tea na si Soa na makakain ng mag-isa kasama si Kyung Seok. Alam naman ni Kyung Seok na wala siyang magandang intensyon sa patuloy na pagsunod sa kanya at kay Mirai. Kinumpirma na rin ni Kyung Seok na wala siyang anumang mabuting pakiramdam para sa kanya. Sa oras na ito, sinubukan niyang magkunwaring mahina at ipinakita na gusto lang niyang maging kaibigan ni Kyung Seok. Sinabi niyang hindi na siya mangungulit kung ayaw ni Kyung Seok. Saktong-sakto, tumayo si Kyung Seok at umalis agad. Sa banyo, may isang bastos na kasamahan ang nag-uusap tungkol sa plastic surgery ni Mirai. Nagbiro pa siya kung peke ba ang suso niya, hindi na nakinig si Kyung Seok dito. Sumugod siya at sinuntok ang lalaki hanggang sa bumagsak ito, pagkatapos ay umalis. Hindi inaasahan na sinundan pa rin siya ng walang modong lalaki. Nakita rin ni Kyung Seok si Mirai na nakatayo sa labas ng pinto. Alam niyang narinig ni Mirai ang mga salitang sinabi niya kanina, kaya lalong nagalit si Kyung Seok. Kinalagkad niya ang lalaki sa banyo at binugbog ito kahit pa sinubukan ni Mirai na awatin sila. Pagkatapos, silang tatlo ay dinala sa istasyon ng pulisya. Ang kasamahan ay walang pagsisisi. Pinilit niya si Kyung Seok na humingi ng tawad sa kanya. Humingi naman ng tawad si Kyung Seok, ngunit humingi siya ng tawad dahil hindi niya ito pinatay agad para hindi na ito makapagsalita ngayon. Nang marinig ito, sinubukan ng lalaki na makipag-away ulit kay Kyung Seok, ngunit hindi na makatiis si Mirai at pinilit niyang humingi ng tawad ang kasamahan. Gayunpaman, ang mukha ng lalaki ay nagkunwari pa ring inosente, humihingi ng tawad ng may pagtutol. Pinilit pa niya si Kyung Seok na lumuhod at yumuko sa kanya bago niya ito palayain. Si Mirai, bilang isang matalinong tao, ay hindi nakikipag-usap sa isang bobo. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang manager upang idemanda ang lalaki para sa paninirang puri. At ang manager ay napaka-kooperatibo. Nang makita ito ng lalaki, agad siyang bumigay. Saktong dumating ang direktor, narinig niya ang pagsumbong ng nanay ni Soa tungkol sa bagay na ito. Dahil sa pag-aalala para kay Kyung Seok at Mirai, mabilis siyang pumunta dito. Sa daan pa uwi, nag-aalalang tinanong ng direktor si Mirai, "Sigurado akong nasasaktan ka, ayos ka lang ba? Sigurado akong nagulat ka rin." Ang init na ito ang nagpaiyak kay Mirai. Akala niya ayos lang siya kung iniisip niyang ayos lang siya. Ngunit tila nga ang mga salita mula sa ibang tao ay talagang matalim na kutsilyo. Lumapit ang direktor para aliwin siya. "Wala kang ginawang mali ngayon. Ang taong tulad niya ang mali dahil sa ganoong pag-iisip." Parehong nag-aalala si Kyung Seok at ang direktor para kay Mirai, kaya nagpasya silang tatlo na kumain muna bago umuwi. Pagkatapos kumain, medyo bumuti ang pakiramdam ni Mirai. Pagbalik, pinasalamatan ni Mirai si Kyung Seok, ngunit hindi rin nakalimutang paalalahanan siya na sa susunod ay hindi na kailangan pang saktan ang iba dahil sa kanya. Ngunit galit si Kyung Seok sa kanyang sarili dahil ang tanging magagawa niya ay saktan ang iba. Dahil naglakas loob silang pag-usapan si Mirai. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kaunting pag-aalinlangan kay Mirai. Sinabi pa ni Kyung Seok na kung may mga ganitong bagay pang mangyari sa hinaharap, makikialam siya ng hindi gumagamit ng karahasan, hindi ba? Ang pagiging malumanay at mainit na pag-ugali ni Kyung Seok ang lalong nagpaibig kay Mirai. "Kung patuloy kang magsasalita ng ganyan, baka magkamali ako ng intindi." Gustong-gusto ni Kyung Seok na malaman kung ano ang ikinamali ng intindi ni Mirai, ngunit huminto na ito sa pagsasalita. Nang akmang babalik na siya, nawala ng pasensya si Kyung Seok at diretsahang hinawakan ang kamay ni Mirai at tinanong, "Gusto mo ba ako?" Ngunit ayaw intindihin ni Mirai ang mga salita ni Kyung Seok, ngunit sinabi niya na kaibigan lang ang tingin niya sa kanya. Dahil doon, pareho nilang pinalampas ang pagkakataong ipagtapat ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Kinabukasan, naglalakad si Mirai ng tuliro at naisip kung nabigo ba siya sa pag-ibig, dapat ba siyang magpagupit ng buhok. Bigla siyang nabangga kay Kyung Seok. Tumingala siya at nakita niyang kakaiba ang buhok ni Kyung Seok. Lumalabas na nagpakulay siya ng buhok. Sobrang hirap makipag-usap kay Kyung Seok kaya dali-daling naghanap si Mirai ng dahilan para umalis. Ilang araw na hindi nag-uusap sina Kyung Seok at Mirai. Si Mirai ay naglakas loob lang na tingnan si Kyung Seok mula sa malayo. Ngunit ang pag-iwas ni Mirai ang ikinainis ni Kyung Seok. Naiinis siya sa lahat ng tao sa paligid niya. Nang makita ito, inanyayahan agad ng direktor si Mirai na kumain para tanungin kung bakit maghapon na nakasimangot si Kyung Seok nitong mga nakaraang araw. Hindi rin alam ni Mirai, ang tanging alam lang niya ay nagpinta si Kyung Seok ng kanyang buhok mula itim patungong asul. Ngunit nang tingnan ng direktor ang mukha ni Mirai, napansin niyang tila siya ang may problema at nag-aalala. Nagtapat si Mirai sa direktor at medyo nagtaka ang direktor. "Gusto mo siya at tila gusto ka rin niya. Kaya bakit ka susuko?" Naramdaman ni Mirai na si Kyung Seok ay lampas sa kanyang abot, siya ay napaka-perpektong tao. At mayroon ding isang napakagandang babae na humahabol kay Kyung Seok, ito si Soa na Green Tea. Ngunit ang pinangangambahan ni Mirai ay kung makikipag-date si Kyung Seok sa isang taong nagpabago ng mukha tulad niya, pag-uusapan ng mga tao sa paligid ng hindi maganda tungkol sa kanya. Hindi naman kasali ang direktor kaya wala siyang magagawa. Maaari lamang niyang payuhan si Mirai na pumili ng tama upang hindi siya magsisi sa huli. Nang araw na iyon, nagsimula na ring magparehistro ang lahat para sa field trip. Sa kumpanya, nagparehistro ang direktor at si Soa dahil gusto nilang makalapit sa direktor. Maya-maya, nagparehistro din si Kyung Seok. Kinabukasan, lumahok ang lahat sa field trip.
Dahil sa kanyang pagkahilig at kaalaman sa pabango, madaling nahulaan ni Mirai ang lahat ng amoy. Pagkatapos, kumain ang lahat habang nagkukwentuhan. Biglang naging interesado ang matalik na kaibigan ni Soa sa uri ng lalaki na gusto ni Mirai. Ngunit hindi na ito pinansin ni Mirai. Ngunit tila gusto ring malaman ni Kyung Seok ang tungkol dito. Nagbigay ng pahiwatig ang kaibigan niya. Gusto mo ba ang lalaking malamig ang pakikitungo sa iyo o ang lalaking mainit ang pakikitungo? Ngunit hindi naintindihan ni Mirai, kaya ang gusto lang niya ay ang normal na tao. Nang marinig ito, walang dahilan kung bakit napangiti si Kyung Seok. Pagkatapos noon, tumayo siya at naunang umuwi. Habang tuliro na nag-iisip si Kyung Seok, umulan. Pumasok siya sa supermarket para bumili ng payong at pagkatapos ay naalala niya ang nakaraan. Kumuha pa si Kyung Seok ng isa pang payong at bumalik para kay Mirai. Saktong nakasalubong niya si Soa sa labas ng pinto. Ang tea green tea na si Soa ay nagkunwari na kaswal at malapit, para ba kay Mirai yan? Sigurado akong hindi iyan para sa akin, ano? Matagal nang kinasusuklaman ni Kyung Seok ang nagkukunwaring inosenteng mukha nito. Ngunit biglang sumugod ang tea green tea at niyakap si Kyung Seok, lumalabas na nakita na niya si Mirai na papalabas. Nakita ni Mirai si Kyung Seok na may kayakap na ibang babae, kaya nasaktan siya at umalis sa kabila ng pag-ulan. Hinawakan niya ang kamay ni Kyung Seok at tinanong, wala ka bang nararamdaman? Siyempre, kinasusuklaman na ni Kyung Seok ang babaeng iyon. Sa oras na ito, naramdaman ni Mirai na masakit ang kanyang dibdib. Nasaktan siya dahil nakita niya si Kyung Seok na may kayakap na iba. Saktong-sakto, mula sa likuran, nilagay ni Kyung Seok ang payong kay Mirai. Hindi matiis ni Kyung Seok na makita si Mirai na nasasaktan. Sinabi na rin niya, wala akong nararamdaman para sa kanya. Ngunit nang makita ni Mirai na nababasa si Kyung Seok habang hinahawakan nito ang payong para sa kanya, ibinigay niya ang payong dito. Sinamantala ni Kyung Seok ang pagkakataon para hawakan ang kamay ni Mirai. Talaga bang hindi mo alam kaya ganyan ang sinasabi mo? Gusto kita, mag-date tayo. Sa pagkakataong ito, wag mo akong iwasan, sumagot ka. Kahit pa ipinahayag na ni Kyung Seok ang kanyang nararamdaman, nag-aalangan pa rin si Mirai. Naramdaman niya na hindi siya karapat-dapat kay Kyung Seok. Para sa kanya, si Kyung Seok ay isang kaibigan na hindi dapat lumampas sa hangganan ng pagiging kaibigan. Labis ding pinapansin ni Mirai kung ano ang iniisip ng ibang tao. Sa buong high school, kinukutya siya dahil sa kanyang kapangitan. At ngayon, tinatawag naman siyang kigang ng beauty. Para kay Mirai, sapat na iyon. Ayaw niyang si Kyung Seok ay makatanggap din ng malupit na salita dahil sa kanya. Ngunit nagalit si Kyung Seok, gusto lang niyang malaman kung ano ang iniisip ni Mirai tungkol sa kanya at hindi siya nagmamalasakit sa opinyon ng iba. Sa madaling salita, ibig sabihin, sa simula pa lang ay wala nang pagkakataon si Kyung Seok. Nang matanggap ang kumpirmasyon mula kay Mirai, umalis si Kyung Seok na nadismaya. Ngunit hindi niya alam na sa kabilang banda, umiiyak din si Mirai sa sobrang sakit. Kinabukasan, nagkita si Mirai at Kyung Seok sa paaralan at pareho silang nahirapang magsalita sa isa't isa. Matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Kyung Seok na dapat niyang linawin kay Mirai na kung nahihirapan siya kay Mirai, dapat na siyang huminto. Ngunit ang maging magkaibigan tulad ng dati ay imposible. Pero hihintayin pa rin niya ang sagot ni Mirai. Nang gabing iyon, nagpunta sa sinehan si Mirai at Woo Yaung. Habang kumakain silang dalawa, ipinagtapat din ni Woo Yaung na gusto niya si Mirai. Nang tanungin ni Mirai kung bakit, sinabi ni Woo Yaung na dahil maganda siya. Medyo nagulat si Mirai sa sinabing ito, hindi niya inakala na ang kanyang nirerespetong senior ay magkakagusto sa isang tao dahil lang sa ganda nito. Ngunit hindi iyon ang ibig sabihin ni Woo Yaung. Ang ganda ni Mirai ay isang bahagi lamang, ngunit lumalaki ang pagmamahal niya kay Mirai dahil sa kanyang pagkatao, kahit pa pinabayaan ni Woo Yaung na pag-isipan ni Mirai ang kanyang sinabi. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nalalakad na pag-isipan na ni Mirai. Humingi siya ng tawad kay Woo Yaung. Hanggang ngayon, naramdaman pa rin ni Mirai na wala siyang karapatang tumanggi. Hindi ibig sabihin na ang isang tao ay hindi karapat-dapat mahalin o hindi pinapayagang magmahal ng iba. Walang sinuman ang may karapatang pagtawanan ka. Kapag gusto mo ang isang tao, hindi mo makontrol ang kanilang emosyon. Alam na ni Woo Yaung na gusto ni Mirai at Kyung Seok ang isa't isa sa mahabang panahon. Nais lang niyang magkaroon ng pagkakataong ipahayag ang kanyang damdamin sa kanya. Taos puso pang ang binati ni Woo Yaung ang dalawa na maging masaya sa isa't isa. Hindi inaasahan na saktong nasaksihan ni Kyung Seok ang eksena kung saan inaaliw ni Woo Yaung si Mirai na umiiyak. Masakit, hindi ba? Lumalabas na tinanggihan siya ni Mirai dahil kay Senior Woo Yaung na nabigo sa pag-ibig, kaya naparami ang ininom ni Kyung Seok ng alak. Sobra-sobra na kinabukasan ay amoy alak pa rin siya at sobrang pagod. Pumunta siya sa klinik para magpahinga. Ngunit si Soa na green tea ay nagkunwari na nag-aalala, ngunit hindi naglakas loob na bisitahin si Kyung Seok. Para mapag-usapan ng lahat at masabing magkasintahan sila ni Kyung Seok. Walang kahihiyan din si Soa nang sinadya niyang galitin si Mirai sa pagsasabing takot siyang pag-usapan dahil hindi siya karapat-dapat kay Kyung Seok kung magiging magkasintahan sila. Samantalang alam naman niyang hindi siya gusto ni Kyung Seok. Dagdag pa rito, nagkunwari si Soa na nanghihinayang dahil nakita ni Mirai silang magkayakap ni Kyung Seok noong nakaraang araw. Ngunit alam na rin ni Mirai na hindi ganoon ang lahat. Malinaw na nagsisinungaling si Soa. Nang marinig niya ang balita na naglakas loob si Soa na sabihin sa lahat na gusto siya nito, nagpakita si Kyung Seok ng pagkadismaya. Pumunta siya kay Soa at sinabing hindi pa niya kinaiinisan ang sinuman ng ganito. Sa pagtingin sa mapagkunwaring inosenteng mukha ni Soa, naawa si Kyung Seok sa kanya, labis siyang naawa. Ibig kong sabihin, kawawa ka kung makikipag-date ako sa iba, masisira ba nito ang reputasyon mo bilang diyosa? Dahil tinamaan ni Kyung Seok ang kanyang kahinaan, hindi na makatutol si Soa. Ngunit nang marinig niyang planong ipahayag ni Kyung Seok ang taong gusto niya, si Mirai, muling nagbalak ang tea green tea na gamitin ang chismis ng publiko na makakasakit kay Mirai. Sa pagkakataong ito, natuklasan din ni Mirai na hindi talaga gusto ni Soa si Kyung Seok. Tumakbo siya papalapit at tinawag si Kyung Seok, sinabing may kailangan siyang sabihin sa kanya.
Bago umalis, kailangan din kausapin ni Mirai si Soa. Binalaan ni Mirai si Soa na huwag makialam sa buhay ni Kyung-seok. Nagkunwari pa rin si Soa na wala siyang naiintindihan. Kaya naman, direktang sinabi ni Mirai. Kinikilala ng lahat si Kyung-seok bilang isang tao na parehong gwapo at matalino. Kung makikipag-date siya sa iba, bababa ang posisyon mo. Kaya naman gusto mong siguraduhin na hindi siya makikipag-date sa sinuman kung hindi kanya i-date. Hindi inaasahan, sabay na natuklasan ni Mirai at Kyung-seok ang tunay na intensyon ni Soa. Ngayon, hawak na ni Mirai ang lahat ng lihim ni Soa sa kanyang palad. Ipinaliwanag din niya ang lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Soa upang isakatuparan ang kanyang plano. Ngayon ay hindi na makakatanggi si Soa. Agad siyang umamin. Nang lumabas si Mirai, nakatayo pa rin si Kyung-seok doon naghihintay sa kanya. Tinanong niya kung ano ang mahalagang bagay na gusto niyang sabihin. Ngunit nakalimutan ito ni Mirai. Ang dahilan kung bakit tinanong ni Mirai si Kyung-seok kung gising na siya ay naging dahilan ng kaunting pagkabigo ni Kyung-seok. Akala niya ay napakalaki ng mahalagang bagay na sasabihin ni Mirai. Ngunit sinabi ni Mirai na sapat na iyon dahil nag-aalala siya kay Kyung-seok. Agad namang sumaya si Kyung-seok at inanyayahan pa si Mirai na kumain. Ngunit ayaw pa ring patawarin ni Kyung-seok si Mirai. Tinanong niya kung bakit siya nakialam habang kausap niya si Soa. Nag-aalala ka ba na may mangyari sa pagitan namin? Hindi rin ito ang dahilan kung bakit nagmamadaling pumunta si Mirai doon. Nagalit ang taong gusto ko. Dahil sa pagkabigo sa pag-ibig, si Guyaong ay labis na uminom hanggang sa nawalan ng malay. Kinailangan pang asikasuhin ni Kyung-seok ang pagsisipilyo niya. Sa kalasingan, sinabi rin ni Guyaong na tinanggihan siya ni Mirai. Tuwang-tuwa si Kyung-seok dito. Agad na kinuha ni Kyung-seok ang telepono at tinawagan si Mirai. Akala ni Mirai ay mahalaga ang nangyari kaya nagmadali siyang lumabas. Sino ang mag-aakala na gusto lang ni Kyung-seok na kumpirmahin na si Mirai mismo ang nagsabi na tinanggihan niya si Senior Guyaong. Pinilit din ni Mirai si Kyung-seok na sabihin ang dahilan kung bakit niya tinanggihan si Guyaong. Gusto ko ang isang tao, gusto kita, gusto kita. 3 beses na inulit ang mahalagang bagay. Labis itong ikinatuwa ni Kyung-seok. Sa wakas ay dumating din ang araw na nagbuka si Mirai sa kanya. Kaya sa huli, nagkaroon sila ng relasyon. Sa wakas ay nakuha rin ni Kyung-seok si Mirai. Sino ang mag-aakala na gusto rin pala ni Mirai si Kyung-seok? Medyo naguluhan at kinabahan si Mirai habang sinasabi ito. Sa daan pa uwi, pinayagan ni Mirai si Kyung-seok na hawakan ang kanyang kamay. Nang magpaalam sila, medyo ayaw pa ring bitawan ni Kyung-seok ang kamay ni Mirai. Kinabukasan sa laboratorio, nakita ng green tea si Kyung-seok at sinikap niyang lapitan ito kahit na nilinaw na ni Kyung-seok ang lahat noon pa. Sinubukan pa rin ni Soa na tanungin si Kyung-seok kung karelasyon niya si Mirai. Sa puntong ito, dumating si Mirai at iniligtas si Kyung-seok. Sumagot siya para kay Kyung-seok. Kami ay nagde-date. Bagaman si Mirai ang nagsabi na panatilihing sikreto ito, siya mismo ang unang nagsabi. Labis itong ikinagulat ni Kyung-seok. Tuwang-tuwa rin siya dahil siya ang unang nagsabi. Sa panahon ng eksperimento, patuloy na nagte-text si Kyung-seok kaya nawala ang focus ni Mirai. 2 beses pa siyang nahuli, buti na lang at mabilis na nakaisip si Mirai ng dahilan para sumagot. Pagkatapos nito, kumain sina Mirai at Kyung-seok ng magkasama. Bago sila pumunta sa meeting place, nagmamadali si Mirai na bumili ng pabango para kay Kyung-seok. Inukit pa niya ang initials ni Kyung-seok na may kasamang puso sa likod. Ang tamis nga. Pagdating sa meeting place, takot si Mirai na makakita ng kakilala, kaya palihim siyang umupo sa mesa kasama si Kyung-seok. Ano ang kinatatakutan? Iyon ang nangyari. Ang 2 seniors ay kumain din sa parehong restaurant. Buti na lang at pumunta si Mirai sa banyo. Sa huli, sa tulong ni Kyung-seok na nagpaling ng atensyon para makatakas si Mirai, ang kainan noong araw na iyon ay naging isang FS training session. Hindi pa sila nakakakain, ngunit kinakabahan si Mirai na baka may makakita sa kanila. Patuloy siyang lumingon sa kaliwat kanan kaya umuwi na lang sila. Kinabukasan, para malutas ang problema ng pagkakakilanlan, dinala ni Kyung-seok si Mirai sa supermarket para bumili ng mask. Nag-agawan sila kung sino ang magsusuot. Ang solusyon ay pareho silang magsusuot. Ngunit sa kalye, mas nakakuha ng atensyon ang 2 nakasuot ng itim na maskara. Sa huli, tinanggal nila ang kanilang maskara at hindi na naghawak kamay. Kung may magtanong, sasabihin na lang nila na magkapitbahay lang sila, kaya magkasama sila. Sa oras ng tanghalian, nag-uusap sina Kyung-seok at Mirai sa lounge nang biglang pumasok ang direktor. Ang 2 ay parang mga batang nagkamali, nakatayo lang at nakikinig sa pangaral. Ngunit tuwang-tuwa ang direktor sa bagay na ito. Palagi niyang gustong maging magkasintahan sina Mirai at Kyung-seok. Hindi inaasahan na ang lahat ay nangyari ayon sa kanyang kagustuhan. Pagkatapos ay umalis din ang direktor, ibinabalik ang pribadong espasyo sa magkasintahan. Ngunit tila ang magkasintahan ay maaari lamang maghawak kamay sa boss. Nang tumawag si Hyunjung, ayaw pa ring bitawan ni Kyung-seok ang kamay ni Mirai. Kailangan niyang samantalahin ang maikling oras na ito. Tumawag si Hyunjung para ipaalam na uwi siya sa kanyang mga magulang. Sa pagkarinig nito, alam na agad na mag-isa si Mirai ngayon. May pagkakataon silang magkasama sa bahay. Malinaw na nakikita sa mukha ni Mirai kung ano ang gusto ni Kyung-seok. Tinanong niya kung gusto niyang pumunta. Siyempre, paano tatanggi si Kyung-seok? Hindi inaasahan na bigo ang plano mula sa simula. Samantalang abala si Kyung-seok sa pagbili ng mga bagay para sa kanilang romantikong gabi, naabutan ni Mirai ang kanyang mga magulang sa bahay. Kaya naman kinailangan ni Kyung-seok na maghintay habang inililigaw ni Mirai ang kanyang mga magulang pauwi. Naupo na lang si Kyung-seok sa parke. Sa wakas, umalis din ang mga magulang ni Mirai at nakapaghapunan na rin silang 2. Ito ang una nilang hapunan mula nang magsimula silang mag-date. Matapos kumain, wala silang magawa at masyadong magtatagal kung manonood pa sila ng scene.
Iminungkahi ni Mirai na gumawa sila ng scented candles, at habang ginagawa ito, nag-usap sila kung kailan sila nagkagustuhan sa isa't isa. Nagustuhan ni Mirai si Kyung Seok mula nang malaman niyang hindi siya kailanman kinutya. Samantala, nagustuhan ni Kyung Seok si Mirai sa welcoming party para sa mga bagong estudyante. Iyon ay noong ginulo ng pangalan ng unang pag-ibig ni Mirai ang isip niya. Noong panahong iyon, labis na nagalit si Kyung Seok. Hindi alintana ni Kyung Seok na bumagsak ang tunaw na wax sa kanyang kamay. Kahit sinabi niyang ayos lang, labis na nag-alala si Mirai, kaya dinala niya si Kyung Seok upang hugasan ang kanyang kamay. Nag-alala rin siya sa maliit na sugat na mainit. Nang kukunin na sana ni Mirai ang yelo, biglang hinila siya ni Kyung Seok sa kanyang mga bisig at niyakap siya. Dati ay ayaw na ayaw niya sa amoy ng pabango, ngunit ngayon ay gusto niya ito dahil sa pabango na ginamit ni Mirai. Habang sila ay naglalambingan, naamoy ni Mirai ang amoy ng sunog. Lumabas na nasira ang ginagawa nilang scented candle. Matapos maglinis, hinipan nila ang kandila at pinutol ang cake. Ipinagdiwang nila ang kanilang unang anniversary ng pagdidate. Kinuha din ni Mirai ang pabangong regalo na binili niya para kay Kyung Seok. Kahit na hindi gumagamit ng pabango si Kyung Seok, gusto pa rin ni Mirai na ibigay ito para pasalamatan siya sa lahat. Sinabi rin ni Mirai na ipapahayag niya ang kanilang relasyon. Gusto kong ipaalam sa lahat na sina Hyunjung, Senior Guyaung, at ang nanay mo ay 3 na ang sumusuporta sa atin. Sa tingin ko, magandang numero iyon. Labis itong ikinatuwa ni Kyung Seok. Kinabukasan, nagbihis siya ng maayos at naghanda sa pagharap sa sinumang magtatanong. Ngunit tila walang sinuman ang nakapansin na magkasama silang dalawa. Siguro ay labis lang ang pag-iisip ni Mirai habang gumagawa ng sarili niyang pabango. Sinabi ng instruktor na kung magkasintahan sila, maaari silang gumawa ng pabango ng magkasama. Sa totoo lang, nagde-date kami. Ang impormasyong ito ay ikinagulat ng lahat. Tuwang-tuwa ang lahat para sa kanila. Pinuri pa nila na ang dalawa ay mukhang magandang magkasama. Kaya ang lahat ng iyon ay labis na inisip ni Mirai. Mula ngayon, malaya na siyang magpakita ng pagmamahal kay Kyung Seok sa publiko. Sa pagkakataong ito, natuklasan din ng dalawang seniors na si Soa ay nagsusuka pagkatapos ng bawat pagkain. Gusto lang ni Mirai na tulungan at aliwin siya. Ngunit sinabi niya na naiinis siya kay Mirai. Sinabi pa ni Soa na iniisip ni Mirai na nanalo siya sa pamamagitan ng pakikipag-date kay Kyung Seok. Ininsulto din niya si Mirai tungkol sa kanyang plastic surgery. Ngunit syempre, hindi nag-aalala si Mirai para sa kanya. Sinabi rin ni Mirai na walang karapatan si Soa na sabihin kung dapat bang makipag-date si Mirai kay Kyung Seok o hindi. Kinabukasan, nagbihis sina Kyung Seok at Mirai bilang estudyante para sariwain ang kanilang mga alaala, pati na rin upang matupad ang dating pangarap ni Mirai. Pumunta silang dalawa sa isang maliit na kainan at umorder ng 2 hamburger. Ngunit dahil malaki ang hamburger at ayaw ni Mirai na masira ang kanyang imahe sa harap ni Kyung Seok, kaunti lang ang kinain niya. Dahil naintindihan ito, sinadya ni Kyung Seok na tumalikod at ipikit ang kanyang mga mata, sinabing hindi siya tumitingin at kumain na lang si Mirai. Kumagat si Mirai ng napakalaki kaya muntik na siyang mabulunan. Ang pamumula ng pisngi ni Mirai ay nakakatuwa tingnan. Pagkatapos, naglibot sila sa kanilang dating paaralan. Ang campus ay puno pa rin ng lilim ng mga puno. Ang silid-aralan ay pareho pa rin at ang mesa kung saan umupo si Mirai noon ay puno pa rin ng mga insulto. Nalungkot siya ng kaunti, ngunit dinala siya ni Kyung Seok sa basketball court. Masaya silang naglaro ng basketball kasama ang ilang bata. Pagkatapos, nanood sila ng scene ng magkasama. Sa sinehan, may isang tiyuhin na napakabastos at nakikialam sa mga bagay na hindi naman siya kasali. Sinabi niyang hindi siya makapaniwala na magkasintahan ang mga taong ito at hindi sila makakapasa sa kolehiyo. Nang marinig ito, labis na nagalit si Kyung Seok. Tatayo na sana siya para turuan ng leksyon ang matanda, ngunit naunahan siya ni Mirai at nakita niya ang lakas nito. Natahimik na lang ang tiyuhin at mabilis na umalis. Dahil matagal silang nanatili sa sinehan, nalate ng 2 minuto sina Kyung Seok at Mirai kaya nahuli sila sa huling bus. Sinubukan nilang tumawag ng taxi ngunit walang available. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpasya si Mirai na dalhin si Kyung Seok sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit walang tao sa bahay dahil ang kanyang mga magulang ay nasa birthday party at medyo lasing ang kanyang ama kaya hindi makapagmaneho. Kaya naman, 2 lang sila ngayong gabi. Nakita ni Mirai ang ilang soju at merienda sa refrigerator kaya nagpasya silang uminom ng kaunti. Habang naghihintay kay Mirai na magpalit ng damit, napako ang tingin ni Kyung Seok sa isang frame ng larawan. Kinuha niya ito nang lumabas si Mirai na ayaw sanang ipakita sa kanya. Kaya nangyari ang eksena kung saan itinaas ni Kyung Seok ang picture frame habang patuloy na lumalapit si Mirai para makuha ito. Pilit niyang itinulak si Kyung Seok sa upuan at dinaganan para lang makuha ang frame. Ang pagkakadikit na ito ay nagdulot ng pagkahiya sa kanilang dalawa. Nag-usap sila tungkol sa picture frame na iyon. Iyon ang lumang larawan ni Mirai. Ayaw ni Mirai na makita ang kanyang dating itsura. Natatakot siya na baka hindi na siya magustuhan ni Kyung Seok. Ngunit hindi gaanong nag-alala si Kyung Seok. Gusto lang niyang tingnan para maalala kung ano siya noon. Kahit na minsan ay naaalala pa rin niya ang mukhang iyon, nagpasya si Mirai na ipakita kay Kyung Seok ang larawan sa loob ng 3 segundo. Kung pagkatapos mong makita ito at gusto mo pa rin ako, ibig sabihin, gusto mo talaga ako. Nagpasya si Kyung Seok na gumamit ng kilos para ipakita kay Mirai na hindi niya ito mahal dahil lang sa kanyang itsura. Naalala ni Kyung Seok na hinalikan niya ang labi ni Mirai. At hindi rin tumutol si Mirai, marahan nilang ipinagkaloob ang kanilang unang halik. Bilang tugon sa tanong ni Kyung Seok, gusto mo ba talaga? Tanging pagpapalit ng paksa sa pagtulog ang magagawa ni Mirai, matulog na tayo. Ang pahayag na ito ay madaling magdulot ng kalituhan, kaya naman napabangon si Kyung Seok at inisip na baka mali ang sinabi niya. Nagmadali si Mirai na itama, hindi ganoon ang pagtulog. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid at natulog si Kyung Seok sa sala. Sa sandaling iyon, tumawag ang nanay ni Mirai.
Dahil tulog na si Mirai, patuloy na tumatawag ang kanyang nanay. Dahil sa takot na mag-alala ang kanyang tiyahin, sinagot ni Kyung Seok ang tawag. Nang makita ng nanay ni Mirai na isang estranghero ang sumagot sa telepono ng kanyang anak, agad siyang lumipat sa video call. Magalang na bumati si Kyung Seok at ipinahayag na siya ang nobyo ni Mirai. Ito ay talagang isang malaking sorpresa para sa kanyang ina. Matapos makipag-usap sa nanay ni Mirai, ang tatay naman niya ang sumunod. Nagulat din siya kaya hindi siya nakapagsalita at sinabi lang na may mga GPS camera sa bahay. Mas lalong kinabahan si Kyung Seok sa pahayag na ito. Ibig sabihin na itala ang halikan nila ni Mirai. Hindi nakatulog si Kyung Seok buong gabi dahil sa pag-aalala at paghahanap ng kamera. Sino ang mag-aakala na kinabukasan ay sasabihin ni Mirai na walang ganoong bagay sa bahay? Dahil ang mga magulang ni Mirai ay nagsinungaling na may GPS camera sa bahay. Inakala ni Kyung Seok na hindi siya gusto ng mga ito. Ngunit natuwa lamang ang mga magulang ni Mirai dahil mayroon siyang nobyo. Sa pagkarinig nito, bahagyang gumaan ang loob ni Kyung Seok. Dahil mukhang pagod si Mirai, ipinahiram ni Kyung Seok ang kanyang matatag na balikat para sandalan nito. Mas hinila pa ni Mirai si Kyung Seok palapit sa kanya. Nagpapakita na naman ng easy ang dalawang ito sa boss. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay natikman ni Sua ang kanyang karma. Matapos ang sunod-sunod na pagpaparamdam sa mga lalaki at pagkatapos ay binabaliwala sila, unti-unting lumayo ang lahat sa kanya at naramdaman na napaka-plastic niya. Ang sukdulan ay ang lalaking ito na matagal nang mailihim na pagtingin sa kanya. Naramdaman niyang pinaglalaruan ang kanyang damdamin kaya naghanap siya ng paraan para maghiganti kay Sua. Lihim niyang kinunan ng litrato si Sua at in-upload sa internet, pagkatapos ay sinubaybayan siya. Nagdulot ito kay Sua ng depresyon at takot. Sa huli, pinuntahan pa siya ng lalaki sa bahay niya para kumprontahin si Sua. Dahil sa kaguluhan ng lalaki, sinubukan ni Sua na tumakas ngunit naharang siya at naitulak. Sa harap ng mga banta ng lalaki na humihingi ng paumanhin, nakahiga na lang si Sua at naghihintay ng kamatayan, desperadong humihingi ng tulong. Pagkatapos ng malakas na sigaw ni Sua, lumabas ang lalaki at nakasalubong ang grupo ni Mirai. Habang hinahabol ng mga senior si Kyung Seok, lumapit si Mirai para tingnan kung ayos lang si Sua. Natakot si Sua na baka may ibinuho sa kanya na sisira sa kanyang kagandahan. Ibinaba niya ang kanyang mukha at umiyak at nagbanta pa siyang magpapakamatay. Hindi niya binitawan ang basag na salamin sa kanyang kamay hanggat hindi ipinapakita ni Mirai na ayos lang ang kanyang mukha. Laking pasasalamat, ngunit pagkatapos kumalma, itinulak ni Sua si Mirai. Ayaw niya na ang taong kinamumuhian niya tulad ni Mirai ang tutulong sa kanya. Hindi na rin matiis ni Mirai. Ayaw din niya kay Sua na kausapin siya na parang kinakausap ang kanyang tuhod. Bakit siya ganoon? Pangit ako kaya kailangan kong magpa-opera. Pangit ako kaya hindi ako masaya. Paano ka? Maganda ka, pero masaya ka ba? Matapos kumalma, dinala ng lahat si Sua sa ospital. Nagboluntaryo si Mirai na manatili sa kanya. Kinabukasan, paggising, nakita ni Sua na natutulog si Mirai sa tabi niya. Hawak pa ni Mirai ang kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumutol si Sua. Marahil ay nakapag-isip-isip na siya ng maayos. Kinabukasan, pagbalik sa klase, alam na ng lahat ang tungkol sa pagdidate ni Mirai at Kyung Seok. Tuwang-tuwa sila. Nararamdaman ng lahat na napakaswerte nila sa isa't isa. Kinukutya pa nila ang magkasintahan kaya namumula si Mirai. Pagkalipas ng ilang panahon, bumalik sa normal ang lahat. Hinahangaan pa rin si Senior Wuyao ng mga nakababata. May nag-alok pa nga ng matchmaking, ngunit tinanggihan niya. At tila may kung anong namumuo sa pagitan ni Wuyao at Hyunju. Posible kayang magkakatuluyan silang dalawa? Si Sua naman ay nagpagupit ng buhok at humingi ng leave of absence sa klase. Nagdala siya ng pabango para kay Mirai bilang regalo. Pagkatapos, pinuntahan niya si Kyung Seok at sinabing hindi niya ito nagustuhan kahit isang segundo man lang. Kahit hula niya na si Sua ang nagbigay ng pabango kay Mirai, nagkunwari pa rin siyang nagtatampo. Nang ipakita ni Mirai ang pangalan ng contact sa kanyang telepono, saka lang siyang umiti at pansamantalang pinatawad ito. Ngayon ang kaarawan ni Kyung Seok. Sinadya ni Mirai na sorpresahin siya ng isang party at kinantahan pa siya ng birthday song. Kahit na sa simula ay hindi niya gusto ang ganoong ingay, napangiti siya nang makita ang kaibig-ibig na hitsura ni Mirai. Binigyan ni Mirai si Kyung Seok ng regalo sa kaarawan na isang t-shirt. Sa simula ay sinabi ni Kyung Seok na wala siyang pakialam, ngunit sa huli ay sinabi niya na gusto niya ito. Kumuha pa si Mirai ng larawan kasama si Kyung Seok bilang alaala. Sa huli, nagkaroon ng masayang pagtatapos ang magkasintahan. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, sina Mirai at Kyung Seok ay napakasaya na magkasama ngayon at ang kanilang pagmamahalan ay taos-pusong binabasbasan ng lahat. Masaya silang naghawak kamay habang naglalakad sa daan, patungo sa isang masaya at ganap na hinaharap kasama ang mabait at magandang si Mirai. Natagpuan din ni Kyung Seok ang tunay na pag-ibig ng kanyang buhay. Bagaman dati ay naisip niyang hindi siya magpapakasal, ang pagkakakilala kay Mirai ay nagpabago sa kanyang buong buhay. Sina Mirai at Kyung Seok ay tunay na perpekto para sa isa't isa. Ayan na, nagtatapos na ang pelikula. Mangyaring mag-subscribe sa aming channel sa loob ng 3 segundo upang suportahan kami. Salamat sa panonood sa aming channel. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula. Mag-subscribe sa channel para hindi makaligtaan ang mga kapanapanabik na video.